Tahimik ang gabi sa baryo ng San Isidro. Halos walang ilaw maliban sa ilang post na kumikislap. Ang hangin ay malamig at may kakaibang amoy na parang bulok na dahon. Si Mario, isang tricycle driver, ay nakahinto sa gilid ng kalsada. Pagod na siya at balak na sana umuwi. Biglang may tumawag sa kanya mula sa dilim. Isang matandang babae ang dahan-dahan lumapit. Mahaba ang kanyang buhok at halos matakpan ang kanyang mukha. May dala siyang itim na kabaong. Hindi ito karaniwan. Maliit ito ngunit tila mabigat. Mario ay napakunot ang noo. Tinanong niya kung saan ito dadalhin. Mahina ang boses ng matanda. Sa dulo ng baryo. Sa lumang bahay na malapit sa gubat. Napalunok si Mario. Alam niya ang lugar na yon. Walang nakatira doon sa loob ng maraming taon. May mga kwento na may aswang daw sa lugar na yon. Ngunit kailangan niya ng pera. Tinanggap niya ang trabaho. Tinulungan niyang ikarga ang kabaong sa likod ng tricycle. Pagkabitaw niya sa kabaong ay nakaramdam siya ng lamig sa kanyang kamay. Parang may gumapang na yelo sa kanyang balat. Sumakay ang matanda sa likod. Tahimik lamang ito. Hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. Pinandar ni Mario ang makina. Umandar ang tricycle sa madilim na daan. Ang ilaw ng headlight ay mahina. Parang kinakain ng dilim. Habang papalayo sila sa sentro ng baryo, mas lalong naging tahimik ang paligid. Walang kuliglig. Walang aso. Walang hangin. Tanging tunog ng makina ang naririnig. Maya-maya ay may naamoy si Mario. Amoy ng nabubulok na laman. Unti-unti itong lumalakas. Napatingin siya sa salamin. Nandoon ang matanda. Nakayuko. Hindi gumagalaw. Ngunit ang kabaong. Bahagya itong gumagalaw. Parang may kumikilos sa loob. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mario. Pinilit niyang huwag pansinin. Sinabi niya sa sarili na baka imahinasyon lamang iyon. Ngunit muli itong gumalaw. Mas malakas. Parang may kumakatok mula sa loob. Napahawak siya ng mahigpit sa manibela. Pinawisan ang kanyang palad kahit malamig ang hangin. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang magtanong. Ngunit tila may pumipigil sa kanyang bibig. Biglang nagsalita ang matanda. Huwag mong bubuksan. Nanigas si Mario. Hindi pa siya nagsasalita ngunit parang alam na ng matanda ang iniisip niya. Nagpatuloy sila sa paglalakbay. Mas lalong dumilim ang daan. Ang mga puno sa gilid ay tila yumuyuko papalapit sa kanila. Parang may mga matang nakatingin mula sa dilim. Maya-maya ay namatay ang makina. Bigla. Walang babala. Huminto ang tricycle sa gitna ng kalsada. Sinubukan ni Mario na paandarin muli. Ayaw gumana. Nagsimula siyang kabahan. Lumabas siya upang tingnan ang makina. Pagbaba niya ay mas lalong lumakas ang amoy. Halos masuka siya. Habang nakayuko siya, may narinig siyang tunog. Mula sa likod. Dahan-dahan siyang napalingon. Ang kabaong ay nakabukas ng kaunti. May kamay na nakausli. Maputla. Mahaba ang mga kuko. Parang hindi tao. Napaatras si Mario. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Biglang gumalaw ang kamay. Kumapit ito sa gilid ng kabaong. At unti-unting umangat. Nakita ni Mario ang mukha. Hindi ito bangkay. Hindi ito patay. Ang mga mata ay bukas. At nakatingin sa kanya. Ngunit ang ngiti. Hindi ito normal. Masyadong malapad. Masyadong matalim ang mga ngipin. Biglang nagsalita ang nilalang. Mahina ngunit malinaw. Gutong na ako. Sumigaw si Mario. Tumakbo siya palayo. Ngunit paglingon niya, ang matanda ay wala na sa likod. Nasa harap na niya. Napakalapit. At ang kanyang mukha. Nagbago. Ang mga mata ay naging itim. Ang bibig ay humaba. At ang dila. Mahaba at basa. Parang gumagalaw sa hangin. Hindi na siya makatakbo. Parang nakapako ang kanyang paa sa lupa. Unti-unting lumapit ang nilalang. At sa likod nito, ang bangkay ay lumabas na rin. Pareho silang nakatingin kay Mario. Parehong ngumiti. At sabay silang nagsalita.
Ikaw na ang susunod. Nanlaki ang mga mata ni Mario. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo sa kanyang paligid. Ang malamig na hangin ay biglang naging mabigat sa kanyang dibdib. Hindi na niya maramdaman ang kanyang mga daliri. Hindi na niya marinig ang sariling paghinga. Tanging ang dalawang nilalang sa harap niya ang malinaw sa kanyang paningin. Ang matanda ay nakangiti. Ang kanyang mga pisngi ay unti-unting napupunit sa sobrang lawak ng ngiti. May maitim na likido na tumutulo sa gilid ng kanyang bibig. Ang bangkay na kanina ay nakahiga lamang sa kabaong ay tuluyan ng nakatayo. Payat ang katawan nito. Mahaba ang mga braso. Baluktot ang mga daliri na tila mga kawit. Nakayuko ito ngunit ang mga mata ay nakatingin ng diretsyo kay Mario. Walang kurap. Walang buhay. Ngunit gutom na gutom. Napaatras si Mario ng isang hakbang. Naramdaman niya ang putik sa ilalim ng kanyang tsinelas. Malambot ito. Malamig. At parang may kung anong gumagalaw sa ilalim ng kanyang paa. Agad siyang napatingin. Ang putik ay may halong maliliit na buto. May mga daliri ng tao. May piraso ng panga. May ngipin na kalahating nakalubog sa lupa. Napaatras siya ulit. Ngunit bigla siyang nadulas. Bumagsak siya sa gilid ng daan. Sumadsad ang kanyang kamay sa basa at madulas na lupa. Pagtingin niya sa kanyang palad ay may maitim na dugo itong kumapit. Mainit pa. Bagong-bago. Napasigaw siya. At iyon ang naging hudyat. Sa isang kisap mata ay sumugod ang bangkay. Mabilis. Sobrang bilis para sa isang katawan na dapat ay wala ng buhay. Gumulong si Mario sa tabi. Ang matutulis na kuko ng nilalang ay bumaon sa lupa kung saan naroon ang kanyang dibdib kanina. Tumalsik ang putik at malansang dugo sa kanyang mukha. Tumayo si Mario at kumaripas ng takbo papasok sa masukal na bahagi ng kabubatan. Humahampas sa kanyang mukha ang mga sanga. Kumakaska sa kanyang balat ang matutulis na damo. Ang bawat paghinga niya ay mainit at masakit. Parang may apoy sa loob ng kanyang lalamunan. Ngunit hindi siya pwedeng huminto. Dahil sa likod niya ay naririnig niya ang tunog ng pagtakbo ng dalawa. Hindi iyon tunog ng normal na tao. May halong kaluskos ng tuyong buto. May halong lagapak ng basang laman. May halong mahinang ungol na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa makita niya ang isang lumang kubo sa gitna ng kakahuyan. Baluktot ang bubong. Biyak ang mga kawayan sa dingding. At halos kalahati na lamang ang pinto. Wala na siyang ibang mapagtataguan. Agad siyang pumasok. Sinara niya ang pinto gamit ang isang sirang bangko. Sumiksik siya sa madilim na sulok at pilit na tinakpan ang kanyang bibig upang hindi marinig ang kanyang hingal. Mabaho ang loob ng kubo. Amoy lumang lupa. Amoy amag. At may mas malalim pang amoy na nagpapakirot sa ilong niya. Amoy bangkay. Dahan-dahan niyang pinahid ang pawis sa kanyang noo. Nanginginig ang buo niyang katawan. Sa labas ay biglang tumahimik ang paligid. Sobrang tahimik. Mas nakakatakot kaysa sa kaluskos. Mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Dahil ang katahimikan na yon ay parang may naghihintay. Maya-maya ay may marahan na katok sa pinto. 1, 2, 3. Parang isang bisita na maayos makiusap. Ngunit alam ni Mario na hindi tao ang nasa labas. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naramdaman niya ang bawat pintig sa kanyang sentido. Muli ang katok. Mas mabagal. Mas madiin. At pagkatapos ay may boses ng matanda. Anak, buksan mo. Hindi ka namin sasaktan. Pinikit ni Mario ang kanyang mga mata. Alam niyang kasinungalingan iyon. Tahimik siyang nanatili sa sulok. Pagkaraan ng ilang saglit ay may ibang boses namang narinig. Boses ng isang batang babae. Nanginginig. Kuya, tulungan mo ako. Nandito ako. Kinilabutan si Mario. Wala namang bata kanina. Walang sinumang kasama ang matanda at ang bangkay. Ngunit ang boses ay napakalapit. Parang nasa mismong tapat ng pinto. Parang umiiyak. Parang sugatan. Unti-unting nanlambot ang tuhod ni Mario. May bahagi ng isip niya na gustong maniwala. Na baka may totoong batang nadamay. Na baka may buhay pang pwedeng iligtas. Ngunit bigla niyang naalala ang bilin ng kanyang lola noong bata pa siya.
Kapag may tumawag sa iyo sa gitna ng gabi sa lugar na walang tao, huwag kang sasagot. Lalo na kung pamilyar ang boses. Dahil hindi lahat ng tumatawag ay buhay. Nagdasal si Mario sa isip. Pinilit niyang manatiling tahimik. Maya-maya ay nawala ang boses ng bata. Pinalitan ito ng mahinang paghagikik. Mababa. Paikot-ikot. Parang nagmumula sa iba-ibang bahagi ng kubo. Napadilat si Mario. Unti-unti niyang iniikot ang tingin sa loob. At doon niya nakita. Hindi siya nag-iisa. Sa pinakakadiliman ng sulok sa likod ng lumang tapayan ay may isang babae na nakaupo. Hindi siya gumagalaw. Mahaba ang buhok na tumatakip sa kanyang mukha. Nakasuot siya ng puting damit na nangingitim sa dumi at tuyong dugo. Ang mga paa niya ay baluktot sa ilalim ng katawan. At ang mga kamay niya ay nasa kandungan. Hindi agad makahinga si Mario. Kanina pa ba siya naroon? O bigla na lamang siyang lumitaw? Marahang umatras si Mario. Ngunit may natapakan siyang tuyong sanga sa sahig. Naglangit-ngit iyon sa katahimikan. Dahan-dahang umangat ang mukha ng babae. Hindi pa rin makita ang buo niyang mukha. Ngunit sapat na ang makita ni Mario ang ngiti. Manipis. Mahaba. At nanginginig na tila pinipigilan ang tawa. Napakapit si Mario sa dibdib niya. Naramdaman niyang nangingilo ang kanyang batok. Ang babae ay nagsalita. Mahina lamang. Nahuli ka rin. Kasabay noon ay malakas na bumukas ang pinto ng kubo. Tumilapon ang sirang bangko. Pumasok ang malamig na hangin. At kasunod nito ang matanda. Ngumiti ito kay Mario na parang matagal nang inaabangan ang sandaling iyon. Ang bangkay naman ay nakayuko sa pintuan. Halos sumayad ang ulo nito sa kisam ng kubo. Ang maitim nitong mga kuko ay kumikiskis sa kawayan. Nag-iwan ng mahahabang guhit. Napasigaw si Mario at sinubukang sumingit sa tagiliran ng matanda. Ngunit bigla siyang sinunggaban ng babae mula sa sulok. Malamig ang mga kamay nito. Parang kamay na matagal nang nakababad sa ilog. Mahigpit ang kapit nito sa kanyang braso. Hindi pang tao ang lakas. Pinilit niyang kumawala. Siniko niya ang babae. Naramdaman niyang may nabasag sa loob ng tiyan nito. Ngunit imbes na bumitaw ay tumawa lamang ito. At doon nasilayan ni Mario ang kanyang mukha. Wala itong ilong. Kalahati ng pisngi nito ay ubos. Nakalantad ang ngipin hanggang gilagid. At may uod na gumagapang mula sa loob ng butas ng kanyang mata. Napahiyaw si Mario sa takot. Nagawa niyang masipa ang babae at makatakbo palabas ng kubo. Nagmadali siyang lumusot sa pagitan ng mga punong kahoy. Nasusugatan na ang kanyang mga paa. Napunit na ang laylayan ng kanyang pantalon. May dugo nang tumutulo sa kanyang binti. Ngunit hindi niya alintana. Sa likod niya ay nagsimula ng sumigaw ang mga nilalang. Hindi iyon ordinaryong sigaw. Parang sama-samang iyak ng mga hayop at tao sa iisang lalamunan. Naririnig niya ang pagaspa sa ibabaw ng mga puno. Parang may malaking ibon na sumusunod sa kanya. Minsan naman ay may kaluskos sa ilalim ng damuhan. Parang may kung anong gumagapang sa tabi ng kanyang paa. Tumakbo siya hanggang sa marating niya ang isang maliit na bukirin. Sa gitna nito ay may isang kapilyang yari sa kahoy. Luma na ngunit nakatayo pa. May maliit na krus sa tuktok. Napaluha si Mario sa pag-asa. Mabilis siyang pumasok sa loob. Madilim ngunit may kaunting liwanag na sumasala sa bitak ng dingding. May maliit na altar sa harap. May lumang imahe ng santo. At may 3 kandilang tuyot na. Agad siyang lumuhod sa harap ng altar. Nanginginig niyang pinagdikit ang kanyang mga palad. Panginoon, iligtas mo ako. Kahit makauwi lamang ako ngayong gabi, kahit huwag mo nang ibigay ang pera. Kahit mawalan ako ng tricycle. Basta makauwi lamang ako sa aking pamilya. Habang nagdarasal siya ay may narinig siyang mahinang yabag sa labas. Paikot-ikot sa kapilya. Parang sinusuri ang bawat siwang. May marahang pagkamot sa dingding. May mahinang singhot. Parang naamoy nila ang kanyang takot. Mariin na napapikit si Mario. Inabot niya ang isang lumang rosaryo na nakasabit sa gilid ng altar. Binalot niya ito sa kanyang palad. Malamig ang kwintas ngunit mas mabuti iyon kaysa sa kawalan ng pag-asa. Unti-unti ay nawala ang mga yabag. Nawala ang pagkamot. Muli na namang nabalot ng katahimikan ang lugar.
Napalunok si Mario. Nagpasya siyang hintayin ang bukang liwayway. Baka pagsikat ng araw ay mawala ang mga nilalang. Baka kapag may liwanag na ay makabalik siya sa baryo. Ngunit nang itaas niya ang tingin sa lumang imahe ng santo ay may napansin siya. May sariwang dugo sa paanan ng altar. Patak-patak. At tila nanggagaling ito sa likod ng imahen. Dahan-dahan siyang tumayo. Nanginginig ang mga tuhod niya habang lumalapit. Inaabot ng kanyang ilong ang masangsang na amoy. Amoy bakal. Amoy hilaw na laman. Amoy bagong patay. Nang tuluyan niyang masilip ang likod ng altar, ay halos mawalan siya ng ulirat. May 3 bangkay na nakasalansan doon. Mga bata. Nakatali ang mga kamay. Maputla ang balat. At ang mga tiyan nila ay bukas. Walang laman ang loob. May bakat ng kagat sa dibdib ng isa. May punit na lieg ang isa pa. Ang huli ay may bukas na mata na tila humihingi pa rin ng saklolo. Napaatras si Mario. Bumangga ang likod niya sa altar. At sa sandaling iyon ay may narinig siyang bulong sa itaas mismo ng kanyang ulo. Nandito ka na pala. Mabagal siyang napatingala. Nasa kisama ang matanda. Nakadikit ang kanyang katawan doon na parang malaking butiki. Baluktot ang mga kamay at paa. Nakalawit ang buhok. Ang mga mata ay nakabuka ng napakalaki. At ang dila ay humahaba pababa, papalapit sa mukha ni Mario. Napaurong siya ngunit huli na. Tumalo ng matanda mula sa kisam. Bumagsak ito sa kanyang harapan ng walang tunog. Agad sinundan ng bangkay at ng babaeng kalahati ang mukha. Nakaharang sila sa pinto. Hindi na makatakas si Mario. Umatras siya hanggang sa sumayad ang likod niya sa dingding ng kapilya. Nakahawak pa rin siya sa rosaryo. Iwinasiwas niya ito sa air. Lumayo kayo. Sa ngalan ng Diyos. Sandaling huminto ang 3. Parang nasaktan ang matanda nang makita ang rosaryo. Ngunit ang takot sa kanilang mukha ay mabilis ding napalitan ng galit. Lalong humaba ang mga kuko nila. Lalong nanlaki ang kanilang mga mata. At sabay-sabay silang sumugod. Ipinikit ni Mario ang kanyang mga mata at itinulak ang rosaryo sa unahan. May malakas na hiyaw na gumimbal sa kapilya. May amoy ng nasusunog na buhok na kumalat. Pagdilat niya ay umatras ang matanda. Nangingitim ang balat ng dibdib nito kung saan sumayad ang rosaryo. Ngunit hindi ito bumagsak. Hindi ito tumigil. Sa halip ay numisi ito. Tapos na ang bisa niyan. Hindi na banal ang bahay na ito. At doon lang napansin ni Mario ang mga simbolo sa sahig. Mga pulang guhit na paikot sa altar. Mga butong nakabaon sa gilid ng dingding. Mga balahibong itim na nakatali sa krus. Maging ang kapilya ay hindi na banal. Ginawa na rin nila itong pugad. Bumagsak ang pag-asa sa dibdib ni Mario. Parang may humigop sa kanyang lakas. Lumapit ang babae. Mabagal. Kasunod ang bangkay na nakatungo at naglalaway. Ang laway nito ay itim at malapot. Pagpatak sa sahig ay umuusok. Muling tumingin ang matanda kay Mario. Kanina ka pa namin hinahanap. Simula nang dumaan ka rito noong nakaraang buwan. Ikaw ang may pinakamatamis na amoy. Ikaw ang nararapat sa handog. Napakunot ang noo ni Mario kahit nanginginig siya. Naalala niya bigla ang isang gabi noong isang buwan. May pasahero siyang lasing na lalaki na nagpahatid sa dulo ng baryo. Pagbalik niya noon ay napansin niyang may matandang babae na nakatayo sa tabi ng kalsada at nakatitig sa kanya. Akala niya ay ordinaryong pulubi lamang. Ngunit nang batiin niya ay tumalikod lamang ito at pumasok sa dilim. Mula noon ay sunod-sunod na ang bangungot niya. Mga panaginip na may kabaong. May kumakatok sa bubong. May babaeng umiiyak sa likod ng bahay nila. Pinilit niya lamang kalimutan ang lahat. Ngayon ay naintindihan na niya. Matagal na pala siyang minamanmanan. Matagal na pala siyang pinili. Biglang sumugod ang bangkay. Nakahanda ang mga kuko nito sa lig ni Mario. Sa huling sandali ay naihakbang ni Mario ang sirang silyang nasa tabi at itinulak iyon sa nilalang. Nabuwal ang bangkay at bumagsak sa isa sa mga post ng kapilya. Nayanig ang buong estruktura. May ilang tabla sa kisam ang nahulog. Nakakita si Mario ng pagkakataon. Mabilis siyang tumalon sa gilid ng altar at hinablot ang isang malaking tansong kandelerong nakadikit sa mesa. Ipinukpok niya ito sa mukha ng babae.
Naglagutok ang buto ng panga nito. Tumilapon siya sa dingding at nagkandawala ang mga uod sa kanyang leg. Ngunit ang matanda ay nasa harap na niya agad. Mabilis. Tulad ng anino na hindi mapipigilan. Sinunggaban nito ang kanyang balikat. Bumaon ang mga kuko sa laman niya. Napasigaw si Mario sa sobrang sakit. Mainit ang dumaloy na dugo sa kanyang tagiliran. Naamoy niya agad ang sarili niyang dugo. At nakita niyang lalong nagningning ang mga mata ng bangkay. Parang lalo itong ginutom. Tinadyakan ni Mario ang matanda at mabilis na sumuot sa likod ng altar. Habang paikot siyang tumatakbo sa loob ng maliit na kapilya, napansin niya ang isang lumang pinto sa likuran. Malamang ay papunta sa maliit na silid ng pari noon. Wala siyang ibang pagpipilian. Sinipa niya iyon at sumuot sa loob. Maliit lamang ang silid. May lumang mesa. May kabinet na animo ay kakainin na ng anay. At may maliit na bintanang halos hindi kasyang tao. Agad niyang isinara ang pinto at itinukod ang mesa. Ramdam niyang yayanig iyon anumang sandali. Naghanap siya ng maaaring panlaban. Binuksan niya ang kabinet. Mga lumang aklat. Sirang lampara. At sa pinakailalim ay isang bote ng langis at isang kahon ng posporo. Namilog ang kanyang mga mata. Kahit paano ay may pag-asa. Habang nanginginig ay ibinuhos niya ang langis sa lapag malapit sa pinto. Pati sa mesa. Pati sa ibabang bahagi ng dingding. Naririnig na niya ang paghampas sa pinto mula sa labas. 1, 2, 3. Unti-unting napupunit ang kahoy. May mga daliring maitim na sumisilip sa siwang. May mga kuko na humahagod. May amoy ng bulok na hininga na pumapasok sa loob. Mariing kinagat ni Mario ang labi niya. Sinindihan niya ang posporo. Ang maliit na apoy ay tila huling pag-asa sa gitna ng gabi. Sa sandaling bumukas ang pinto, ihahagis niya ang apoy. At nangyari na. Sa ika-4 na paghampas ay bumigay ang pinto. Sumungaw ang mukha ng bangkay. Malapad ang bibig. Hinihila pababa ng gutom ang kanyang mga mata. Inihagis ni Mario ang sindidong posporo sa sahig. Sa isang saglit ay sumiklab ang apoy. Nilamon nito ang langis. Umakyat sa mesa. Sumikad pataas sa katawan ng bangkay at sa damit ng matanda. Umalinggaw ang nakakabinging sigaw ng mga nilalang. Nangingisay sila sa apoy. Napuno ng usok ang maliit na silid. Napaubo si Mario. Alam niyang maaari rin siyang mamatay kung magtatagal pa siya roon. Mabilis niyang sinipa ang maliit na bintana. Nabiyak ang kahoy. Masikip. Ngunit pinilit niyang isingit ang sarili niya. Nagasgas ang tiyan niya sa matutulis na pako. Napunit ang kamiseta niya. Ngunit nakalabas siya sa likod ng kapilya. Pagbagsak niya sa damuhan ay agad siyang gumapang palayo. Sa likod niya ay lumalakas ang apoy. Naririnig niya ang pagputok ng lumang kahoy. Naririnig niya ang galit na sigaw ng mga nilalang sa loob. Tumayo siya at muling tumakbo. Hindi na niya alam kung saan siya papunta. Ang tanging nasa isip niya ay makalayo. Makalayo sa kapilya. Makalayo sa mga yon. Makalayo sa gabing hindi na yata matatapos. Ngunit habang tumatakbo siya sa pagitan ng mga damo at punong mangga, may napansin siya sa unahan. Mga ilaw. Mainit at dilaw na ilaw. Mula sa isang bahay. Napahagulgol siya sa ginhawa. May tao. May bahay. May pag-asa. Dumiretso siya roon kahit halos bumigay na ang kanyang mga tuhod. Paglapit niya ay nakita niyang malaki ang bahay ngunit luma na rin. May bakod na kawayan. May mga nakasabit na sampayan. At may ilaw ng gasera sa may bintana. Walang katao-tao sa labas. Ngunit bukas ang pinto. Mabilis siyang pumasok. Tao po. Tulungan niyo ako. May humahabol sa akin. Walang sumagot. Tahimik ang loob. May mesa sa gitna. May mga pinggan. May kaserola. May kanin pa sa isang bandehado. Parang may mga taong bigla na lamang umalis habang kumakain. Lalong nanikip ang dibdib ni Mario. May narinig siyang mahinang pagtulo sa kabilang silid. Tubig marahil. O baka dugo. Dahan-dahan siyang lumapit. Naramdaman niyang lalong lumalamig ang hangin sa loob ng bahay. Parang hindi ito tahanan ng mga buhay.
Pagsilip niya sa kabilang silid ay natigilan siya. Nandoon ang isang mahabang mesa na puno ng mga puting tela. At sa ibabaw ng bawat tela ay may katawan. Lahat ay patay. 5 sila. 3 babae. 2 lalaki. Lahat may bakas ng kagat sa leg o sa tiyan. Parang inihanda para sa burol ngunit hindi na nailibing. At sa gitna ng silid ay may isang lalaking matanda na nakaupo sa bangkito. Nakaharap sa mga bangkay. Hindi gumagalaw. Akala ni Mario ay isa na rin itong patay. Ngunit bigla itong nagsalita. Nahuli ka rin nila. Napaatras si Mario. Lolo, tulungan niyo ako. May aswang sa gubat. Hinahabol nila ako. Dahan-dahang humarap ang matanda. Namumutla ang mukha nito. May malalim na itim sa ilalim ng mga mata, at ang isang kamay niya ay wala na pala. Puro benda ang natitirang pulso. Huli ka nang dumating. Patay na kami lahat. Nanigas si Mario. Hindi niya maintindihan ang narinig. Nakatayo naman ang matanda. Nagsasalita. Ngunit nang tignan niyang mabuti ang paa nito ay hindi ito sumasayad sa sahig. Bahagya itong nakalutang. At ang anino nito ay wala. Pakiramdam ni Mario ay bibigay na ang isip niya. Pati ba naman dito? Pati ba naman ang bahay na may ilaw? Pati ba naman ang pag-asa? Lahat ay pawang patibong lamang ng gabing iyon. Humakbang ang matanda palapit. May awa sa mukha nito. Makinig ka sa akin. Hindi ka makakaligtas kung tatakbo ka lamang. Hinahabol ka nila dahil may dala ka na nilang amoy. Nadikit ka na sa kabaong. Nalawayan ka na nila. Namarkahan ka na. Kahit magtago ka sa ibang baryo, mahahanap ka nila. Nanginig ang labi ni Mario. Ano ang dapat kong gawin? Tumingin ang matanda sa isa sa mga bangkay sa mesa. Kinuha niya ang isang maliit na supot na yari sa tela at iniabot kay Mario. Sa loob ay may asin. May dinurog na bawang. May abo ng saging na saba. At may piraso ng lumang dasal na nakasulat sa papel. Hanapin mo ang puno ng balete sa likod ng lumang bahay sa dulo ng baryo. Doon sila bumabalik bago magbukang liwayway. Doon ka maglatag ng bilog na asin. At huwag kang lalabas sa bilog kahit anong marinig mo. Kahit ako pa ang marinig mo. Kahit ang boses ng nanay mo. Kahit ang iyak ng isang sanggol. Huwag kang lalabas. Napahigpit ang kapit ni Mario sa supot. Paano ninyo nalaman? Mapait na umiti ang matanda. Dahil dyan kami namatay. Isang gabi na akala namin ay may humihingi lamang ng tulong. Isa-isa kaming lumabas. Isa-isa kaming kinain. Biglang nayanig ang buong bahay. May malakas na dagundong mula sa bubong. May kumalabog na tila may malaking bagay na dumapo sa taas. Napatingin ang matanda sa kisem. Nandito na sila. Agad niyang itinulak si Mario papunta sa likod na pintuan. Tumakbo ka. Ngayon na. Huwag kang lilingon. At bago pa makasagot si Mario ay bumukas ang bubong ng bahay. Bumagsak mula sa itaas ang babaeng kalahati ang mukha. Kasunod ang bangkay. At sa huli ay ang matanda, sunog ang isang bahagi ng katawan, ngunit buhay na buhay pa rin ang galit. Umalinggaw ang sabay-sabay nilang hiyaw. Tumakbo si Mario palabas ng bahay hawak ang supot ng asin. Sa likod niya ay narinig niya ang huling sigaw ng matandang multo bago ito tuluyang napalitan ng tunog ng laman na nilalaslas. Napaiyak si Mario habang tumatakbo. Hindi dahil kilala niya ang matanda. Kundi dahil alam niyang totoo ang sinabi nito. Wala nang ibang tutulong sa kanya. Siya na lamang talaga. At ang natitirang gabi ay masyado pang mahaba. Humahampas ang kanyang dibdib sa bawat hakbang. Parang sasabog ang kanyang puso sa sobrang bilis ng tibok. Ang hininga niya ay putol-putol. Mainit at masakit sa kanyang lalamunan. Ngunit hindi siya pwedeng tumigil. Hindi ngayon. Hindi habang buhay pa siya. Sa likod niya ay naririnig niya ang paglipad. Malalakas na pagaspas ng pakpak. May halong sigaw na parang pinaghalong tao at hayop. Alam niyang sumusunod na naman ang mga iyon. Mas mabilis. Mas galit. Mas gutom. Mahigpit niyang hinawakan ang supot ng asin. Parang iyon na lamang ang natitira niyang pag-asa. Pinilit niyang alalahanin ang sinabi ng matanda. Balete. Lumang bahay. Dulo ng baryo.
Ngunit sa dilim ng kagubatan, lahat ay pare-pareho. Lahat ay puno. Lahat ay anino. Lahat ay panganib. Bigla siyang nadapa sa isang ugat na nakausli sa lupa. Bumagsak siya ng malakas. Napahiyaw siya sa sakit. Sumayad ang kanyang tuhod sa matigas na bato. May dugo agad na umagos pababa sa kanyang binti. Ngunit hindi niya iyon pinansin. Mabilis siyang gumapang at pilit na tumayo. Sa sandaling iyon ay may narinig siyang pamilyar na boses. Mario. Anak. Tulungan mo ako. Nanlaki ang kanyang mga mata. Boses iyon ng kanyang ina. Parehong-pareho. Parehong tono. Parehong lambing. Napalingon siya. Sa pagitan ng mga puno ay may isang babae na nakatayo. Nakasuot ng lumang damit ng kanyang ina. Basang-basa ang laylayan. At ang mukha. Halos hindi makita sa dilim. Ngunit ang tindig. Ang paraan ng pagtawag. Walang duda. Parang tunay. Halos mapalapit si Mario. Halos tumakbo papunta rito. Ngunit biglang pumasok sa isip niya ang bilin. Huwag kang lalabas. Huwag kang sasagot. Huwag kang magpapalinlang. Napaatras siya. Mariin niyang pinikit ang kanyang mga mata. Hindi ka totoo. Hindi ka totoo. Pagdilat niya ay wala na ang babae. Ngunit kapalit nito ay isang matinis na tawa mula sa taas ng puno. Pagtingala niya ay nandoon ang bangkay. Nakadapo sa sanga. Baluktot ang katawan. At nakangiti habang tumutulo ang maitim na laway. Tumalon ito pababa. Diretso sa kanya. Napaurong si Mario at muling tumakbo. Mas mabilis. Mas desperado. Hindi na niya iniisip kung saan siya papunta. Hanggang sa bigla siyang napahinto. Sa harap niya ay isang malawak na bakuran. Sa gitna nito ay ang isang napakalaking puno. Balete. Makapalang ugat na parang mga ahas na gumagapang sa lupa. Ang mga sanga ay kumakalat sa kalangitan na tila mga kamay na nakabuka. Sa ilalim nito ay ang lumang bahay. Sirang-sira. Halos kainin na ng lupa. Ngunit iyon na ang hinahanap niya. Napahinga siya ng malalim. Ngunit hindi pa siya ligtas. Agad niyang binuksan ang supot. Kumuha siya ng asin at nagsimulang maglatag ng bilog sa paligid niya. Nanginginig ang kanyang kamay. Nagkakalat ang ilang butil sa lupa. Ngunit pinilit niyang buuin ang bilog. Sa bawat sandali ay nararamdaman niyang papalapit na ang mga nilalang, may kaluskos sa likod. May pagaspa sa itaas. May paggapang sa ilalim ng lupa. Natapos niya ang bilog. Agad siyang pumasok sa loob nito. Huminga siya ng malalim. At naghintay. Hindi nagtagal ay lumitaw sila. Isa-isa. Mula sa dilim ng kagubatan. Ang babae na kalahati ang mukha. Ang bangkay na nakayuko. At ang matanda na sunog ang isang bahagi ng katawan. Ngunit mas nakakatakot. Mas galit. Mas mabangis. Umiikot sila sa paligid ng bilog. Hindi makapasok. Ngunit hindi rin umaalis. Pinagmasdan nila si Mario. Parang hayop na nag-aantay lamang ng pagkakataon. Ngumiti ang matanda. Akala mo ba sapat na ang asin? Tahimik si Mario. Mahigpit ang kapit niya sa supot. Biglang nagsalita ang babae. Mahina. Kaawa-awa. Mario. Ako ito. Ang kapatid mo. Napalingon si Mario. At doon niya nakita. Sa labas ng bilog ay may isang batang babae. Mukhang sugatan. Duguan ang tuhod. Umiiyak. Parang takot na takot. Parehong-pareho ng kanyang bunsong kapatid. Humahagulgol ito. Kuya. Sinasaktan nila ako. Tulungan mo ako. Nanginginig ang katawan ni Mario. Parang pinipiga ang kanyang puso. Gusto niyang lumabas. Gusto niyang yakapin ang bata. Gusto niyang iligtas ito. Ngunit ang kanyang mga paa ay nanatili sa loob ng bilog. Pinikit niya ang kanyang mga mata. At umiling. Hindi ka totoo. Hindi ka totoo. Biglang tumigil ang iyak. Nawala ang awa sa mukha ng bata. Unti itong ngumisi. At ang kanyang bibig ay lumawak hanggang tenga. Lumabas ang matutulis na ngipin. At ang mata ay naging itim. Tama ka.
Kasabay noon ay sumugod ang bangkay. Diretso sa bilog. Ngunit pagdikit nito sa asin ay napaurong ito. Napasigaw sa sakit. Umuusok ang balat nito. Ngunit hindi ito tumigil. Paulit-ulit itong sumusubok. Hanggang sa mapansin ni Mario ang isang bagay. Unti-unti ay nawawala ang asin sa ilang bahagi ng bilog. Parang may hangin na nagtataboy. Parang may mga kamay na hindi nakikita na humahawi sa mga butil. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi sapat ang asin. Pinupunit nila ang proteksyon. Mabilis siyang nagdagdag ng asin sa mga bahagi na nawawala. Ngunit pakiramdam niya ay mas mabilis silang gumalaw. Mas marami sila kaysa sa kaya niyang bantayan. At doon niya narinig ang isang kakaibang tunog. Mula sa puno ng balete. Parang may gumagalaw sa loob ng katawan nito. Parang may bumubuka. Dahan-dahan siyang napatingin. At halos mawalan siya ng hininga. Ang katawan ng puno ay may malaking siwang. At mula roon ay may mga matang sumisilip. Hindi isa. Hindi dalawa. Kundi 12. Iba-iba ang laki. Iba-iba ang kulay. Lahat nakatingin sa kanya. At sabay-sabay silang kumurap. Kasabay noon ay may mga kamay na lumabas mula sa loob ng puno. Mahahaba. Mapuputla. May mga kuko na parang bakal. Unti-unti silang lumalabas. Parang mga nilalang na matagal nang nakakulong. At sabay-sabay nilang ibinuka ang kanilang bibig. Mario. Halika. Dito ka na. Hindi na siya makagalaw. Parang nahihila ang kanyang katawan papalapit sa puno. Kahit nasa loob siya ng bilog. Kahit may asin. May kung anong mas malakas na puwersa. May kung anong mas matanda sa mga nilalang na nasa paligid niya. Ang puno. Ang pinanggagalingan nila. Ang tunay na pugad. Unti-unti siyang napaluhod. Naramdaman niyang parang may malamig na hangin na pumapasok sa kanyang ilong. Umaabot sa kanyang utak. Parang may boses na bumubulong sa loob ng kanyang isipan. Sumuko ka na. Pagod ka na. Wala nang saysay ang pagtakbo. Dito ka na. Kasama namin. Napaluha si Mario. Hindi dahil sa takot lamang. Kundi dahil sa pagod. Sa sakit. Sa kawalan ng pag-asa. Halos bumigay na ang kanyang isip. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon ay may naalala siya. Ang kanyang anak. Ang kanyang asawa, ang maliit nilang bahay na may ilaw tuwing gabi. Ang simpleng buhay na gusto pa niyang balikan. Mariin niyang kinuyom ang kanyang kamao. At kinuha ang papel sa loob ng supot. Ang dasal. Nanginginig niyang binasa ito. Sa una ay mahina ang kanyang boses. Halos pabulong. Ngunit habang inuulit niya ito ay lumalakas. Unti-unting bumabalik ang kanyang lakas. Unti-unting umiinit ang kanyang dibdib. Ang hangin sa paligid ay nagbago. Ang mga kamay mula sa puno ay umatras. Ang mga mata ay nagsimulang magsara. Ang mga nilalang sa paligid ay napaurong. Napuno ng galit ang kanilang mukha. Ngunit hindi na sila makalapit. Mas lalong lumiwanag ang bilog ng asin. Parang may apoy na hindi nakikita. Nang tuluyan niyang matapos ang dasal ay may malakas na ugong na umalingaw sa buong lugar. Parang may sumabog na hangin mula sa loob ng puno. Tumilapon ang mga nilalang palayo. Napahiga si Mario sa lupa. Humihingal. Pagod na pagod. Ngunit buhay. Sa unang pagkakataon ay natahimik ang gabi. Walang sigaw. Walang halakhak. Walang pagaspas. Unti-unting lumamlam ang dilim. At sa malayo ay may bahagyang liwanag na sumisilip sa pagitan ng mga puno ang umaga. Papalapit na. Ngunit habang nakahiga si Mario sa loob ng bilog, akala niya ay tapos na ang lahat. Hindi pa pala. Dahil mula sa likod ng puno ay may isang anino na unti-unting lumabas. Mas malaki. Mas tahimik. Mas nakakatakot kaysa sa lahat ng nakita niya. At ang mga mata nito ay hindi kumikislap. Diretso lamang nakatitig sa kanya. At doon niya naramdaman. Ang tunay na may-ari ng gubat ay ngayon pa lamang nagpapakita. Naniga si Mario sa kanyang kinahihigaan. Parang nawala ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Ang hangin sa paligid ay biglang naging mabigat. Mas mabigat kaysa sa mga naunang nilalang. Mas tahimik.
Mas mapanganib. Ang anino ay unti-unting lumapit mula sa likod ng balete. Hindi ito nagmamadali. Parang alam itong wala nang matatakbuhan si Mario. Parang alam itong sa huli ay mapapasa kanya rin ang lahat. Unti-unting nahulma ang itsura nito sa liwanag ng papalapit na umaga. Matangkad. Halos doble ng taas ng tao. Payat ngunit mahaba ang mga braso na umaabot hanggang tuhod. Ang balat ay kulay abo na parang tuyong kahoy. At ang mukha. Walang ilong. Walang labi. Tanging dalawang malalalim na hukay kung saan nakabaon ang mga mata. At ang mga mata na yon ay hindi kumikislap. Hindi rin gumagalaw. Nakatingin lamang kay Mario na parang sinusuri ang kanyang kaluluwa. Hindi na gumagalaw ang ibang nilalang. Parang sila ay natakot. Parang may mas mataas sa kanila na dapat sundin. Dahan-dahan silang umatras. Nagbigay daan. Para sa nilalang na yon. Napasinghap si Mario. Hindi siya makapaniwala na may mas malala pa pala sa mga nauna. Mas tahimik. Mas kontrolado. Mas matanda ang pakiramdam. Ang nilalang ay huminto sa gilid ng bilog ng asin. Tumingin ito pababa sa lupa. Pagkatapos ay muling tumingin kay Mario. Walang emosyon. Walang galit. Walang awa. Tanging isang malalim na presensya na hindi maipaliwanag. Bigla itong nagsalita. Mahina. Ngunit ang boses ay parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Hindi ka nila kayang kainin. Ako ang kukuha sa'yo. Naramdaman ni Mario na parang may malamig na kamay na humawak sa kanyang puso. Mas masahol pa sa takot. Parang unti-unti siyang nawawala. Pinilit niyang gumalaw. Pinilit niyang kumapit sa lupa. Ngunit hindi siya makabangon. Parang may pumipigil sa kanyang katawan. Ang nilalang ay lumapit pa. Dahan-dahan itong iniabot ang isang kamay sa bilog ng asin. Sandaling kumislap ang lupa. Ngunit hindi ito umatras. Sa halip ay lalo lamang nitong itinulak ang kamay papasok. Unti-unting natunaw ang asin sa ilalim ng daliri nito. Parang nawalan ng bisa. Nanlaki ang mga mata ni Mario. Hindi na sapat ang asin. Hindi na sapat ang dasal. May nilalang na hindi sakop ng mga yon. Unti-unti nang pumasok ang kamay nito sa loob ng bilog. Papunta sa kanya. Huminga ng malalim si Mario. Pinikit niya ang kanyang mga mata. At sa huling lakas na natitira sa kanya ay muli niyang inusal ang dasal. Mas malakas. Mas buong puso. Parang inilalabas niya ang lahat ng takot. Lahat ng sakit. Lahat ng pag-asa. Habang inuulit niya ang mga salita ay naramdaman niyang may nagbago. Hindi sa paligid. Kundi sa loob niya. Parang may apoy na unti-unting sumisindi sa kanyang dibdib. Parang may lakas na hindi niya kilala. Pagdilat niya ay nakatitig pa rin ang nilalang sa kanya. Ngunit may kakaiba na. Bahagyang umatras ang kamay nito. Bahagya lamang. Ngunit sapat para mapansin ni Mario. Lalong lumakas ang kanyang boses. Halos sumigaw na siya sa pagbigkas ng dasal. Ang hangin sa paligid ay nagsimulang umikot. Ang mga dahon ay nagsipagliparan. Ang lupa ay bahagyang nanginig. Mula sa likod ng balete ay may lumabas na liwanag. Mahina sa simula. Ngunit palakas ng palakas. Parang sumisikat ang araw sa loob ng gubat. Napatingin ang nilalang sa liwanag. Sa unang pagkakataon ay gumalaw ang mga mata nito. Bahagyang kumurap. Bahagyang umatras ang katawan. At doon napansin ni Mario. Takot. Napakaliit. Halos hindi makita. Ngunit naroon. May kinatatakutan din ito. Lumakas ang liwanag. Sumilip ang unang sinag ng araw sa pagitan ng mga sanga ng balete. Diretso itong tumama sa katawan ng nilalang. Napaatras ito ng tuluyan. May lumabas na mahinang ugong mula sa lalamunan nito. Hindi sigaw. Hindi galit. Kundi inis. Parang hindi nito inaasahan ang pagdating ng liwanag. Ang ibang nilalang ay nagtakbuhan. Nawala sa dilim ng kabubatan. Parang mga ipis na tinamaan ng ilaw. Ang babae. Ang bangkay. Ang matanda. Lahat sila ay umatras. Naglaho. Ang malaki at tahimik na nilalang ay huling umatras. Tumingin ito kay Mario. Matagal. Malalim.
Parang may sinasabi ng hindi gumagamit ng salita. Pagkatapos ay umatras ito sa likod ng puno. At tuluyang nawala. Naiwan si Mario sa gitna ng bilog. Humihingal. Basang-basa ng pawis at dugo. Ngunit buhay. Unti-unting lumiwanag ang paligid. Ang dilim ay umatras. Ang mga tunog ng ibon ay bumalik. Ang hangin ay naging normal. Parang walang nangyari. Parang isang masamang panaginip lamang. Ngunit ang sugat sa kanyang balikat. Ang dugo sa kanyang damit. Ang bakas ng takot sa kanyang dibdib. Lahat ay totoo. Dahan-dahan siyang tumayo. Nanginginig pa rin ang kanyang tuhod. Tumingin siya sa paligid. Tahimik na ang gubat. Walang bakas ng mga nilalang. Walang bakas ng apoy. Walang bakas ng sigaw. Ngunit sa puno ng balete ay may isang marka. Parang kamay na nakadikit sa kahoy, maitim. Malalim. At sariwa. Parang paalala. Hindi pa ito tapos. Lumunok si Mario. Pinulot niya ang natitirang asin at inilagay muli sa supot. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng kabubatan. Hindi na siya tumakbo. Pagod na siya. Ubos na. Ngunit bawat hakbang ay may kasamang pag-ingat. Bawat tunog ay pinapakinggan. Bawat anino ay tinititigan. Nang makarating siya sa kalsada ay nandoon pa rin ang kanyang tricycle. Tahimik. Parang walang nangyari. Ngunit ang kabaong sa likod ay wala na. Tanging bakas ng madilim na likido ang naiwan sa upuan. Napapikit si Mario. Ayaw na niyang isipin kung saan yon napunta. Dahan-dahan siyang sumakay. Pinandar niya ang makina. Sa pagkakataong ito ay umandar agad. Walang aberya. Walang kakaibang tunog. Parang gusto na rin siyang pauwiin. Habang binabaybay niya ang daan pabalik sa baryo, unti-unting bumalik ang normal na mundo. May mga taong naglalakad. May mga batang naglalaro. May mga aso na tumatahol. Parang walang alam ang lahat sa nangyari sa gabi. Pagdating niya sa kanyang bahay ay agad siyang bumaba. Nakita niya ang kanyang asawa sa may pintuan. Nag-aalala ang mukha. Mario, saan ka nang galing? Magdamag ka naming hinintay. Hindi agad nakasagot si Mario. Tinitigan niya ang kanyang asawa. Ang kanyang anak na sumilip mula sa likod nito. Ang liwanag ng araw na tumatama sa kanilang mukha. At sa unang pagkakataon ay napaluha siya. Dahil alam niyang muntik na niyang hindi na makita ang mga ito. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang pamilya. Hindi siya agad nagsalita. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. At kahit nasabihin niya, alam niyang mahirap paniwalaan. Ngunit habang yakap niya sila ay may napansin siya sa gilid ng kanyang mata. Sa malayo, sa dulo ng kalsada, may isang matandang babae na nakatayo. Tahimik. Hindi gumagalaw. At nakatingin sa kanya. Dahan-dahan itong ngumiti. At bago pa siya makapagsalita ay lumingon ito at naglakad papasok sa makipot na daan papunta sa gubat. Naramdaman ni Mario ang malamig na hangin sa kanyang batok. Parang bumalik ang bigat ng gabi kahit maliwanag na ang paligid. At sa sandaling iyon ay naintindihan niya. Nakauwi siya. Ngunit hindi siya nakaligtas. Hindi na nakagalaw si Mario sa kinatatayuan niya. Mahigpit pa rin ang yakap niya sa kanyang asawa at anak. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa direksyon kung saan nawala ang matanda. Parang may kung anong humihila sa kanya papunta roon. Parang may boses na bumubulong sa loob ng kanyang isipan. Hindi pa tapos. Hindi ka paligtas. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Pinilit niyang kumawala sa yakap ng takot. Dahan-dahan siyang kumalas sa kanyang pamilya. Umiti siya kahit pilit. Pagod lang ako. Magpapahinga muna ako. Tumango ang kanyang asawa. Ngunit may pag-aalala pa rin sa mga mata nito. Pumasok si Mario sa kanilang maliit na bahay. Umupo siya sa lumang kahoy na silya. Nanginginig pa rin ang kanyang kamay. Tumingin siya sa kanyang palad. May bakas pa rin ng itim na dugo. Hindi ito natanggal kahit ilang beses na niyang pinunasan. Napalunok siya. Dahan-dahan niyang inabot ang supot ng asin. Binuksan niya ito. Naroon pa rin ang natitirang butil. Ngunit ang papel ng dasal. Bahagyang sunog na ang gilid.
Parang may kumain dito habang hindi niya napapansin. Biglang may kumatok sa pinto. 3 beses. Parehong tunog. Parehong ritmo. Nanigas si Mario. Hindi siya sumagot. Hindi siya gumalaw. Muling kumatok. Mas malakas. Mas madiin. Mario. Boses ng kapitbahay nila. Si Mang Lito. Parang normal. Parang walang kakaiba. Ngunit ang dibdib ni Mario ay lalong bumilis ang tibok. Dahan-dahan siyang tumayo. Lumapit sa pinto. Hindi niya ito agad binuksan. Sumilip muna siya sa siwang. Nandoon si Mang Lito. Nakatayo. May dalang sigarilyo. Mukhang ordinaryo. Ngunit may napansin si Mario. Ang mga mata nito. Hindi kumikislap. At ang anino nito sa lupa. Wala. Biglang umatras si Mario. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagbukas. Tahimik lamang siyang nanatili sa loob. Sa labas ay tumigil ang katok. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay may marahang tawa. Hindi iyon kay Mang Lito. Mas malalim. Mas pamilyar. Ang matanda. Nasa labas lamang. Napahawak si Mario sa kanyang dibdib. Parang muli siyang ibinalik sa kagubatan kahit nasa loob na siya ng bahay. Biglang may kumalabog sa bubong. Malakas. Parang may mabigat na bagay na lumapag. Sumunod ang isa pang kalabog. At isa pa. Parang may 3 o higit pang nilalang sa ibabaw ng kanilang bahay. Napasigaw ang kanyang asawa mula sa kabilang silid. Mario. Ano yon? Hindi agad nakasagot si Mario. Alam niyang nagsimula na ulit. At ngayon ay mas malapit na. Hindi na sa gubat. Kundi sa sarili niyang tahanan. Agad niyang kinuha ang natitirang asin. Mabilis siyang naglatag ng manipis na linya sa paligid ng pintuan. Sa ilalim ng bintana. Sa bawat siwang na pwedeng pasukan. Nanginginig ang kanyang kamay habang ginagawa ito. Naririnig niya ang paggapang sa bubong. Ang pagkamot sa yero. May mahinang ungol na tila nagmumula sa itaas. Biglang may mahabang dila na sumilip mula sa siwang ng kisam. Dahan-dahan itong gumalaw. Tumutulo ang maitim na laway. Diretso sa sahig. Umuusok ito pagdikit sa lupa. Napaurong si Mario, sumigaw ang kanyang anak. Umiyak. Yumakap sa kanyang ina. Ang tahanan na dapat ay ligtas ay naging kulungan ng takot. Biglang bumukas ang isang bintana. Kahit walang hangin. Pumasok ang malamig na simoy. At kasabay nito ay ang matandang babae. Nakatayo sa labas ng bintana. Ngumiti. Hindi ka namin iniwan. Sinundan ka namin pauwi. Dahan-dahan siyang pumasok. Parang usok. Parang hindi napipigilan ng asin sa sahig. Unti-unti niyang nilampasan ang guhit. Nanlaki ang mga mata ni Mario. Hindi na sapat ang proteksyon. Hindi na sapat ang mga alam niya. Lumapit ang matanda. Kasunod ang bangkay na sumilip mula sa bubong. At ang babae na kalahati ang mukha na ngayon ay nakadungaw sa pintuan. Napapalibutan na sila, ang kanyang pamilya ay nasa likod niya. Walang laban. Walang alam. Unti-unting nawala ang takot sa loob ni Mario. Napalitan ito ng isang bagay na mas matindi. Galit. Hindi siya papayad. Hindi niya hahayaang mangyari sa kanila ang nangyari sa iba. Mahigpit niyang hinawakan ang natitirang asin at ang piraso ng papel. Tumingin siya sa matanda. Diretso sa mga mata nito. Kung ako ang gusto ninyo, ako ang kunin ninyo. Ngunit hindi sila. Ngumiti ang matanda. Mas lalo itong lumawak. Iyan naman talaga ang gusto namin. Ikaw lang. Ngunit kailangan muna naming sirain ang lahat ng mahal mo. Para tuluyan kang sumama sa amin. Napapikit si Mario. Alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Dahan-dahan siyang humakbang palabas ng bilog na asin. Papalapit sa mga nilalang. Sa likod niya ay sumigaw ang kanyang asawa. Mario, huwag. Ngunit hindi na siya lumingon. Sa bawat hakbang ay nararamdaman niya ang malamig na hangin na bumabalot sa kanya. Ang amoy ng dugo. Ang bulong ng mga nilalang. Paglapit niya sa matanda ay bigla itong tumigil. Nagulat. Parang hindi inaasahan ang ginawa niya.
Tumingin si Mario sa kanyang mga mata. At sa huling lakas na natitira sa kanya ay inilagay niya ang papel ng dasal sa kanyang sariling dibdib. At sinimulan niyang bigkasin ito. Mas malakas kaysa dati. Mas matindi. Mas buong puso. Kasabay noon ay hinawakan niya ang matanda. Mahigpit. Hindi na siya bumitaw. Sumigaw ang matanda. Nagpumiglas. Ngunit hindi siya pinakawalan ni Mario. Unti-unting lumiwanag ang kanyang katawan. Parang nasusunog mula sa loob. Sumigaw ang ibang nilalang. Sinubukan siyang hilahin. Ngunit huli na. Sa isang malakas na liwanag ay binalot ang buong bahay. At ang huling narinig ng kanyang pamilya ay ang sigaw ni Mario. Hindi ng takot, kundi ng paglaban. At pagkatapos noon ay katahimikan. Mabigat. Nakakatulig. Unti-unting nawala ang lamig. Nawala ang mga anino. Nawala ang presensya ng mga nilalang. Pagmulat ng kanyang asawa ay wala na si Mario sa harap nila. Wala na ang matanda. Wala na ang bangkay. Wala na ang babae. Tanging ang bahay na bahagyang nasira at ang amoy ng nasunog na hangin ang naiwan. At sa sahig, may isang bilog ng asin. At sa gitna nito ay ang rosaryo ni Mario. Tahimik. Walang galaw. Ngunit mainit pa. Parang may naiwan na kapangyarihan. Mula noon ay hindi na muling nakita si Mario. Walang bangkay. Walang bakas. Ngunit sa bawat gabi na tahimik ang baryo. May mga nagkukwento na may tricycle na dumadaan sa kalsada kahit hating gabi. Walang sakay. Walang ilaw. Ngunit may maririnig na mahinang dasal na nagmumula sa loob. At sa dulo ng daan, sa may papasok ng gubat, may isang matandang babae na minsan ay makikita. Nakatayo. Tahimik. Naghihintay. At sa pagkakataong iyon, hindi mo na alam kung sino ang manghuhuli at kung sino ang susunod na mawawala. Sa mga sumunod na linggo, kumalat ang kwento sa buong baryo. Iba-iba ang bersyon. May nagsabi na si Mario ay kinain ng aswang. May nagsabi na siya ay isinama sa ilalim ng balete. May ilan na nagsabing naging multo na siya na nagbabantay sa kalsada. Ngunit isa lamang ang sigurado. Hindi na siya bumalik. Ang kanyang asawa ay araw-araw na nag-aantay sa may pintuan. Tuwing dapit hapon. Tuwing papalubog ang araw. Umaasa na baka isang araw ay marinig niyang muli ang tunog ng tricycle. Ang pamilyar na ingay ng makina. Ang yabag ng paa ni Mario sa labas. Ngunit walang dumarating. Ang kanyang anak ay gabi-gabi na nagigising. Sumisigaw. Umiiyak. Sinasabing nakita niya ang kanyang ama sa panaginip. Nakaupo sa loob ng tricycle. Madilim ang paligid. At paulit-ulit lamang itong nagdadasal. Parang hindi tumitigil. Parang hindi makaalis. Isang gabi, nagpasya ang asawa ni Mario na pumunta sa simbahan. Kasama ang ilang matatanda sa baryo. Humingi sila ng tulong sa pari. Ikinuwento nila ang lahat. Ang gabi. Ang pagkawala. Ang mga kakaibang pangyayari sa kanilang bahay. Tahimik na nakinig ang pari. Pagkatapos ay tumingin siya sa rosaryo na dala ng asawa ni Mario. Ito ang naiwan. Mahina niyang sinabi. Hindi pa siya tuluyang nawala. May naiwan pang bahagi ng kanyang kaluluwa. Ngunit nasa pagitan na siya. Sa lugar na hindi nabuhay at hindi papatay. Nanginig ang babae. Paano namin siya matutulungan? Napabuntong hininga ang pari. Mahaba ang katahimikan bago siya sumagot. Kung siya ay kusang sumama sa mga yon, may dahilan yon. Hindi lamang para sa sarili niya, kundi para protektahan kayo. Kung susubukan niyo siyang sundan, maaaring kayo naman ang mawala. Ngunit kung may lakas ng loob kayo, may isang paraan. Tumingin ang lahat sa kanya. Sa dulo ng baryo. Sa ilalim ng balete. Kailangan niyong balikan yon bago sumapit ang susunod na kabilugan ng buwan. Doon niyo maririnig ang kanyang tinig. Ngunit tandaan niyo. Huwag kayong lilingon. Huwag kayong sasagot sa ibang boses. At huwag ninyong kakalimutan kung sino ang tunay ninyong hinahanap. Pagbalik nila sa bahay, hindi agad nakatulog ang asawa ni Mario. Pinagmasdan niya ang rosaryo sa kanyang palad. Mainit pa rin ito.
Parang may pulso. Parang may buhay. At sa gabing iyon ay may narinig siyang mahina na bulong. Hindi mula sa labas, kundi mula sa rosaryo mismo. Mahina. Paulit-ulit. Dasal. Napaluha siya. Alam niyang iyon si Mario. Hindi siya tuluyang nawala, nahuli siya. Ngunit lumalaban pa rin. Lumipas ang ilang araw. Unti-unting nagbago ang baryo. May mga hayop na nawawala. May mga manok na natatagpuan na walang dugo. May mga aso na ayaw nang lumabas sa gabi. May mga bata na nagigising at nagsasabing may nakikita silang babae sa bintana. Isang matandang babae na nakangiti. At sa tuwing may makaririnig ng mahinang dasal sa kalsada, may isa na namang nawawala kinabukasan. Hindi nagtagal ay napilitan ng asawa ni Mario na magdesisyon. Hindi na siya pwedeng maghintay lamang. Kung may pagkakataon na mailigtas si Mario, gagawin niya. Kahit gaano pa ito kapanganib. Isang gabi bago ang kabilugan ng buwan, naghandang umalis ang babae. Kasama niya ang kapatid ni Mario at dalawang matatanda sa baryo. May dala silang asin. May rosaryo. May kandila. At ang supot na naiwan ni Mario. Tahimik silang naglakad papunta sa dulo ng baryo. Walang nagsasalita. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat tunog ay pinapakinggan. Pagdating nila sa may balete, huminto silang lahat. Mas malamig ang hangin doon. Mas madilim kahit may buwan. Ang puno ay tila mas malaki kaysa dati. Mas buhay. Mas mapanganib. Naglatag sila ng bilog ng asin. Pumasok sa loob. At nagsindi ng kandila. Tahimik silang naghintay. Maya-maya ay may narinig silang mahinang tunog. Parang makina. Parang tricycle. Papunta sa kanila. Nanlaki ang mga mata ng asawa ni Mario. Unti-unti ay lumitaw ang isang tricycle mula sa dilim. Walang ilaw. Ngunit malinaw ang anyo. Huminto ito sa harap nila. At sa loob. Nandoon si Mario. Nakaupo. Nakatitig sa harap. Ang mukha ay maputla. Ang mga mata ay pagod. Ngunit buhay. Mario. Mahina niyang tawag. Agad na napatingin si Mario sa kanya. At sa unang pagkakataon ay ngumiti ito. Mahina. Pagod. Ngunit totoo. Huwag kayong lalapit. Hindi pa ako pwedeng bumalik. Napaluha ang babae. Bakit? Sumagot si Mario. Nakagapos pa ako sa kanila. Kung lalabas ako ngayon, susunod sila. Kayo ang kukunin nila. Hindi ko yon papayagan. Lumapit ng kaunti ang tricycle. Ngunit hindi ito lumampas sa bilog ng asin. Makinig ka. May isang paraan. Sa mismong puno. May ugat na buhay. Doon ako nakakabit. Kung mapuputol iyon, makakawala ako. Ngunit kailangan niyong gawin bago sumikat ang araw. At kailangan niyong hindi matakot sa makikita niyo. Biglang nagbago ang hangin. Lumakas ang ihip. Nagsimulang umuga ang mga sanga ng balete. May mga matang sumilip mula sa dilim. Isa-isa. Dumadami. Nararamdaman nilang may ginagawa ang mga tao. Mabilis. Walang oras. Sigaw ni Mario. Agad kumilos ang kapatid niya. Lumabas ng bilog. Bitbit ang itak. Habang papalapit siya sa puno, may mga boses na nagsimulang marinig. Nanay niya. Mga kaibigan. Mga bata. Humihingi ng tulong. Ngunit hindi siya tumigil. Hindi siya lumingon. Paglapit niya sa ugat, nakita niya ito. Mas makapal. Mas madilim. Parang humihinga. Parang may pulso. Tinaga niya ito. Isang beses. 2 beses. Sumigaw ang buong gubat. Parang may nasaktan. Parang may nagising. Mula sa paligid ay sumugod ang mga nilalang. Ang matanda. Ang babae. Ang bangkay. At ang iba pang hindi pa nila nakikita. Mas marami. Mas mabangis. Sumigaw ang asawa ni Mario habang nagdadasal. Mas lalong lumiwanag ang bilog ng asin. Pinipigilan ang paglapit ng mga nilalang. Ngunit unti-unti itong nababawasan. Mabilis na tinaga ng kapatid ang ugat. Pangatlong beses. Pang-4.
Hanggang sa tuluyan itong maputol. Sa sandaling iyon ay may malakas na liwanag na sumabog mula sa puno. Napaurong ang lahat. Sumigaw ang mga nilalang. At isa-isa silang naglaho. Parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan ang katahimikan. At ang tricycle. Tahimik. Sa gitna ng bakuran. Mabilis na lumapit ang babae. Sumilip sa loob. Wala na si Mario. Nanlumo siya. Napahawak sa dibdib. Ngunit bigla ay may kamay na humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, nandoon si Mario. Nakatayo sa likod niya. Pagod. Sugatan. Ngunit buhay. Napahagulgol siya. Niyakap siya ng mahigpit. Parang ayaw ng pakawalan. Ang iba ay napaluha rin. Akala nila ay tapos na. Akala nila ay nakaligtas na sila. Ngunit habang magkakayakap sila, may narinig si Mario. Mahina. Sa hangin. Isang pamilyar na tawa. Mabagal. Malalim. Hindi galit. Hindi rin masaya. Parang may pangako. Parang may babala. Unti-unting napatingin si Mario sa puno ng balete. Tahimik na ito. Walang galaw. Ngunit sa gitna ng kahoy ay may bagong siwang. At sa loob nito ay may isang peres ng mata. Nakatitig. Hindi kumikislap. At doon niya naintindihan. Nakawala siya. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Dahil ang tunay na may-ari ng gubat ay nananatili. At ngayon, alam na nito kung sino ang kayang lumaban. At kung sino ang babalikan nito. Nanatiling nakatitig si Mario sa siwang ng balete. Hindi siya kumurap. Parang may kung anong humihila sa kanyang paningin papunta roon. Ang dalawang mata sa loob ng puno ay hindi nawawala. Hindi rin gumagalaw. Nakatitig lamang. Parang may iniintay. Parang may pinaplano. Mahigpit na hinawakan ng kanyang asawa ang kanyang kamay. Mario. Halika na, umuwi na tayo. Ngunit hindi agad gumalaw si Mario. Hindi dahil sa ayaw niya. Kundi dahil pakiramdam niya ay may naiwan. May kulang. May hindi pa natatapos. Dahan-dahan siyang huminga. At pilit na tumalikod sa puno. Bawat hakbang palayo ay parang may humihila pabalik. Parang may boses na bumubulong. Babalik ka rin. Hindi ka pa tapos. Hindi pa tayo tapos. Hindi siya sumagot. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lamang siya sa paglakad. Hanggang sa tuluyan nilang maiwan ang balete sa dilim. Pagbalik nila sa baryo ay tila normal ang lahat. May mga ilaw. May mga tao. May mga bata na naglalaro. Parang walang nangyaring kakaiba. Ngunit iba na ang pakiramdam ni Mario. Ang bawat anino ay tila mas malalim. Ang bawat katahimikan ay tila may tinatagong bulong. At ang hangin. Parang may dalang amoy na hindi nawawala. Amoy ng lupa. Amoy ng dugo. Amoy ng gubat. Pagdating sa bahay ay agad siyang umupo. Hindi nagsalita. Hindi kumilos. Pinagmasdan lamang ang kanyang mga kamay. May mga peklat. May mga sugat na hindi niya matandaan kung kailan niya nakuha. At sa kanyang palad, may bahagyang marka. Parang bakas ng kuko. Parang may humawak sa kanya ng sobrang higpit. Napansin iyon ng kanyang asawa. Mario. Masakit ba? Umiling siya. Ngunit hindi iyon ang totoo. Hindi lamang sa laman ang sakit. Kundi sa loob. Parang may bahagi sa kanya na naiwan sa gubat. At may bahagi ng gubat na sumama sa kanya pauwi. Sa gabing iyon ay hindi siya nakatulog. Nakaupo lamang siya sa gilid ng kama. Nakatingin sa bintana. Habang ang kanyang asawa at anak ay natutulog sa likod niya. Maya-maya ay may narinig siyang mahinang kaluskos. Mula sa bubong. Nanigas siya. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi siya agad lumapit. Pinakinggan muna niya. Muling narinig ang tunog. Parang may gumagapang. Mabagal. Maingat. Parang hindi gustong marinig. Mahigpit niyang hinawakan ang rosaryo. Lumapit siya sa gitna ng bahay. At doon niya narinig ang bulong. Hindi mula sa bubong. Kundi mula sa kanyang likuran. Mario. Mabagal siyang napalingon.
Walang tao. Tahimik ang silid. Ngunit ang hangin ay biglang lumamig. Parang may dumaan. Parang may nakatayo sa tabi niya. Bigla niyang naalala ang sinabi ng pari. Hindi pa siya tuluyang nakawala. Nasa pagitan pa rin siya. Napahigpit ang kanyang hawak sa rosaryo. Hindi siya nagsalita. Hindi siya sumagot. Tahimik lamang siyang tumayo. Maya-maya ay nawala ang lamig. Nawala ang presensya. Ngunit hindi nawala ang pakiramdam. May nakasunod pa rin. May nakamasid. May naghihintay. Sumunod na mga araw ay pilit niyang binalikan ang normal na buhay. Nagmaneho muli ng tricycle. Naghatid ng pasahero. Nakipag-usap sa mga kapitbahay. Ngunit may kakaiba. May mga pagkakataon na habang nagmamaneho siya ay biglang nawawala ang ingay ng paligid. Tahimik. Sobrang tahimik. At sa salamin, may makikita siyang anino sa likod. Isang matandang babae. Nakatayo. Ngumiti. At kapag lilingon siya, wala naman. Minsan naman ay may pasahero siyang sumasakay. Tahimik. Hindi nagsasalita. At kapag ibinababa niya, walang bayad. Walang tao. Parang nawala na lamang. Unti-unting bumibigat ang kanyang pakiramdam. Parang may kumakapit sa kanya. Parang may hinihila siya pababa. Isang gabi, habang nag-isa siyang bumibiyahe, dumaan siya sa dulo ng baryo. Hindi niya napansin kung paano siya napunta roon. Hindi iyon ang ruta niya. Ngunit nandoon siya. Sa kalsadang papunta sa Balete. Biglang namatay ang makina ng tricycle. Huminto siya. Tahimik ang paligid. Walang ilaw. Walang tunog. At mula sa unahan ay may narinig siyang mahinang boses. Mario. Bumaba siya ng tricycle. Parang may humihila sa kanya. Parang may nag-uutos. Isa. Dalawang hakbang. Hanggang sa makita niya ang puno. Ang Balete. Mas malaki. Mas madilim. Mas buhay. At sa siwang nito, nandoon ang mga mata. Mas marami na. Mas malinaw. At sa pagkakataong iyon ay hindi lamang sila nakatingin. Ngumiti sila. At sabay-sabay na nagsalita. Bumalik ka na. Hindi ka naman talaga umalis. Nanigas si Mario. Pakiramdam niya ay nahuhulog siya kahit nakatayo. Biglang sumakit ang kanyang ulo. Parang may pumipigas sa kanyang utak. May mga alaala na hindi kanya ang pumapasok. Mga mukha. Mga sigaw. Mga taong hinila papasok sa dilim. At sa gitna ng lahat ng iyon ay nakita niya ang sarili niya. Nakatayo sa loob ng Balete. Ngumiti. Kasama ang matanda. Kasama ang iba. Napahawak siya sa ulo niya. Hindi. Hindi ako yon. Sumigaw siya. Ngunit ang boses niya ay parang nalunod sa hangin. Lumapit ang matandang babae mula sa gilid ng puno. Tahimik. Ngumiti. Hindi ka na tao. Hindi ka na rin sa amin. Nasa pagitan ka. At ang nasa pagitan ay hindi tumatagal. Pipili ka. O pipiliin ka. Unti-unting lumapit ang mga kamay mula sa loob ng puno. Humahaba. Umuusad sa lupa. Papunta sa kanya. Sinubukan niyang umatras. Ngunit hindi siya makagalaw. Parang may pumipigil sa kanyang paa. Parang may ugat na kumakapit sa kanya mula sa ilalim ng lupa. Muling narinig niya ang boses ng kanyang asawa. Sa likod. Mario. Umuwi ka na. Napalingon siya at doon niya nakita ang kanyang asawa. Nakatayo sa kalsada. May luha sa mata. Ngunit ang anino nito ay wala. At ang mga mata nito ay hindi kumikislap. Napapikit si Mario. Hindi ka totoo. Hindi ka totoo. Pagdilat niya ay nag-iba ang anyo ng babae. Naging itim ang mata. Lumapad ang ngiti. At sabay-sabay silang tumawa. Ang matanda. Ang babae. Ang mga mata sa puno. At ang boses ng sarili niyang isip. Unti-unting bumigay ang tuhod ni Mario. Napaupo siya sa lupa. Pagod na pagod. Parang wala ng lakas para lumaban. Ngunit sa sandaling iyon ay may naramdaman siya. Mainit.
Sa kanyang dibdib. Ang rosaryo. Mahigpit niya itong hinawakan. At sa huling lakas ay nagsimula siyang magdasal. Mahina. Halos pabulong. Ngunit tuloy-tuloy. Habang inuulit niya ang mga salita ay unti-unting bumalik ang kanyang hininga. Ang kanyang lakas. Ang kanyang sarili. Sumigaw ang mga nilalang. Umatras ang mga kamay. Ngunit ang mga mata sa puno ay nanatili. Nakatitig. At sa unang pagkakataon ay nagsalita ang pinakamalalim na boses. Hindi ka pa rin sapat. Hindi ka pa rin buo. Babalik ka. At sa susunod, hindi ka nalalaban. Biglang bumalik ang ingay ng mundo. Ang makina ng tricycle ay umandar mag-isa. Napatingin si Mario sa paligid, nawala ang mga nilalang. Nawala ang puno. Nasa kalsada na siya muli. Humihingal. Buhay. Ngunit alam niyang hindi ito ang huli. Dahil sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng balat. May marahan na pintig. Hindi tibok ng puso. Kundi ibang bagay. Parang may bagong buhay na unti-unting gumigising sa loob niya. At sa bawat gabi na siya ay pumipikit. Mas lumalakas ang bulong. Mas lumalalim ang dilim. Mas lumalapit ang sandali. Kung kailan hindi na siya makakatakas. Napahawak si Mario sa kanyang dibdib. Hindi iyon normal na pintig. Hindi iyon kanya. Mas mabagal. Mas mabigat. Parang may ibang puso na tumitibok sa loob niya. Sinubukan niyang huminga ng malalim. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi nawala ang pakiramdam. Parang may gumagalaw sa ilalim ng kanyang balat. Parang may dahan-dahang gumagapang sa loob ng kanyang katawan. Agad siyang sumakay sa tricycle at pinaandar ito. Kailangan niyang makaalis doon. Kailangan niyang makauwi. Habang binabaybay niya ang kalsada, napansin niyang nag-iba ang kanyang paningin. Ang mga ilaw ay parang humahaba. Ang mga anino ay parang gumagalaw. At sa gilid ng kalsada, may mga figura na nakatayo. Tahimik. Nakatitig sa kanya habang dumadaan siya. Hindi tao. Hindi rin ganap na nilalang. Parang mga anino na may hugis. Pinisil niya ang kanyang mata. Pagtingin niyang muli, wala na sila. Ngunit ang pakiramdam na may nakatingin ay nanatili. Pagdating niya sa bahay ay agad siyang bumaba. Hindi na siya nagsalita. Hindi na siya tumingin sa paligid. Diretso siyang pumasok sa loob. Nakita niya ang kanyang asawa na naghihintay. Nag-aalala. Ngunit hindi siya agad lumapit. Tinitigan lamang niya ito. Matagal. Parang sinusuri kung totoo. Kung buhay. Kung hindi isa sa mga yon. Mario. Ano bang nangyayari sa'yo? Mahina ang boses ng kanyang asawa. Ngunit hindi siya agad nakasagot. Sa halip ay lumapit siya. Dahan-dahan. At hinawakan ang mukha nito. Mainit. Totoo. Buhay. Napapikit siya at napabuntong hininga. Ako pa rin ba? Mahina niyang tanong. Napatigil ang kanyang asawa. Hindi niya agad naintindihan. Ngunit nakita niya ang takot sa mga mata ni Mario. Mas malalim kaysa dati. Mas mabigat. Ikaw pa rin. Saglit na umiti si Mario. Ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Sa gabing iyon ay hindi siya natulog. Nakaupo lamang siya sa sulok. Nakatingin sa kanyang mga kamay. Sa bawat sandali ay pakiramdam niya ay may nagbabago. May pumipilit lumabas. May kumakain sa kanya mula sa loob. Maya-maya ay napansin niya ang kanyang mga kuko. Bahagyang humaba. Bahagyang tumalim. Nanlaki ang kanyang mga mata. Agad niyang kinuskos ang mga ito. Ngunit nanatili. Hindi iyon imahinasyon. Totoo iyon. Unti-unti siyang umatras. Napahawak sa ulo. Hindi. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi siya maaaring maging katulad nila. Biglang may narinig siyang iyak mula sa kabilang silid. Ang kanyang anak. Agad siyang napalingon. Tumayo. At dahan-dahang naglakad papunta roon. Sa bawat hakbang ay may kaba. May takot. Takot sa sarili. Pagpasok niya sa silid ay nakita niya ang kanyang anak. Nakaupo sa kama. Umiiyak.
Lumapit siya. Anak. Mahina niyang tawag. Tumingin ang bata sa kanya. At sa sandaling iyon ay napaatras si Mario. Dahil sa mata ng kanyang anak ay may takot. Hindi karaniwang takot. Kundi takot sa kanya. Tay. Iba ka na. Parang tinusok ang puso ni Mario. Napahinto siya. Hindi na lumapit. Hindi na gumalaw. Dahan-dahan siyang umatras palabas ng silid. At isinara ang pinto. Hindi niya kayang saktan ang sarili niyang anak. Kahit sa isang tingin lamang. Bumalik siya sa gitna ng bahay. Napaupo sa sahig. At doon niya naramdaman ang pinakamabigat na takot. Hindi na ang mga nilalang sa gubat. Kundi ang sarili niya. Ang posibilidad na unti-unti na siyang nagiging isa sa kanila. Biglang bumukas ang pinto ng bahay. Walang hangin. Walang kamay. Kusang bumukas. At sa labas ay may tatlong figura. Ang matanda. Ang babae. At ang bangkay. Tahimik silang nakatayo. Hindi sila ngumiti. Hindi sila sumugod. Nakatitig lamang sila. Parang naghihintay. Parang alam nilang hindi na nila kailangang magmadali. Dahan-dahan na silang lalapit. Sa loob niya. Sa isip niya. Sa katawan niya. Lumabas si Mario ng bahay. Mag-isa. Hindi siya lumingon sa pamilya niya. Hindi siya nagpaalam. Dahil alam niya. Kung mananatili siya, sila ang masasaktan. Huminto siya sa harap ng tatlong nilalang. Hindi na siya umatras. Hindi na siya natakot tulad ng dati. May kakaiba na sa kanya. Mas tahimik. Mas mabigat, umiti ang matanda. Sa wakas. Tumango si Mario. Hindi dahil sumuko siya. Kundi dahil alam niya ang dapat niyang gawin. Kung may laban pa. Kung may paraan pa. Hindi iyon mangyayari sa loob ng kanyang bahay. Hindi sa harap ng kanyang pamilya. Kung magiging halimaw man siya. Doon sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa balete. Naglakad siya palayo. At ang tatlong nilalang ay sumunod. Tahimik. Parang anino. Habang papalayo siya sa baryo, unti-unting nagbago ang hangin. Muling bumalik ang lamig. Muling bumalik ang dilim. At sa bawat hakbang ay nararamdaman niyang lumalakas ang bagay sa loob niya. Parang sumasabay. Parang gumigising. Pagdating niya sa balete, huminto siya. Tumingin sa puno. Ang siwang ay mas malaki na. Mas bukas. Parang naghihintay. At sa loob nito ay hindi na lamang mga mata. Kundi mga mukha. Mga kaluluwang nakulong. Sumisigaw. Humihingi ng tulong. At sa gitna ng mga iyon ay may isang mukha na pamilyar. Siya. Isa pang Mario. Nakatingin sa kanya mula sa loob. At mumiti. Halika na. Mahina ngunit malinaw ang boses. Hindi na siya umatras. Hindi na siya nagdalawang isip. Dahan-dahan siyang lumapit sa puno. At sa bawat hakbang ay nawawala ang takot. Nawawala ang sakit. Nawawala ang pagiging tao. Ngunit sa huling sandali, bago siya tuluyang makalapit. Hinawakan niya ang rosaryo. Mahigpit. At pumikit. Kung ito na ang katapusan. Hindi siya papasok bilang halimaw. Kundi bilang taong lalaban hanggang huli. At sa sandaling iyon. Sa pagitan ng dilim at liwanag. Ng buhay at kamatayan. Ng tao at halimaw. Doon magsisimula ang huling laban ni Mario. Mariing ipinikit ni Mario ang kanyang mga mata. Mahigpit ang hawak niya sa rosaryo. Parang iyon na lamang ang huling bahagi ng kanyang pagkatao. Ang huling bagay na nagpapaalala na siya ay tao pa rin. Sa paligid niya ay naririnig niya ang bulong. Mahina. Ngunit dumarami. Palakas ng palakas. Mario. Sumama ka na. Pagod ka na. Wala nang dahilan para lumaban. Unti-unting bumigat ang kanyang katawan. Parang may mga kamay na kumakapit sa kanyang paa. Humihila pababa. Papunta sa ugat ng balete. Papunta sa siwang. Sa loob ng dilim. Bigla niyang naramdaman ang malamig na hangin sa kanyang mukha. At kasabay nito ay ang mainit na patak ng luha. Hindi niya alam kung kailan siya umiyak. Ngunit ramdam niya ang bigat ng lahat.
Ang pagod, ang takot, ang sakit, at ang pagmamahal. Ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ang buhay na pilit niyang pinanghahawakan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa harap niya ay ang siwang ng puno. Malapit na. Sobrang lapit na. At sa loob nito ay ang kanyang sarili. Ang isa pang Mario. Nakatingin. Nakangiti. Parang naghihintay. Ngunit may napansin siya. Sa likod ng anyong iyon, may mga kamay na nakahawak dito. Mahahaba. Mapuputla. Pinipilit itong panatilihin doon. Hindi iyon siya. Isa lamang itong anyo. Isang panlilinlang. Isang bitad. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon ay hindi takot ang naramdaman niya. Kundi galit. Hindi siya papayad. Hindi siya magiging isa sa kanila. Hindi siya magiging bihag. Bigla siyang sumigaw. Hindi sa takot, kundi sa galit. At sa sandaling iyon ay itinulak niya ang sarili niyang katawan palayo sa siwang. Parang naputol ang mga kamay na humihila sa kanya. Parang may puwersang sumabog mula sa loob niya. Napaatras siya. Napahiga sa lupa. Humihingal. Ngunit gising. Buhay. Sumigaw ang mga nilalang sa paligid. Ang matanda ay napaurong. Ang babae ay napahiyaw. Ang bangkay ay gumapang palayo. At ang mga mata sa loob ng puno ay sabay-sabay na kumurap. Sa unang pagkakataon ay may takot. Hindi sila sanay na may tumatanggi. Hindi sila sanay na may lumalaban hanggang huli. Unti-unting tumayo si Mario. Nanginginig ang kanyang katawan. Ngunit matatag ang kanyang tingin. Hindi na siya umatras. Hindi na siya natakot. Alam niyang hindi ito matatapos kung tatakbo siya. Kailangan niyang harapin. Kailangan niyang tapusin. Kinuha niya ang supot ng asin. At ang natitirang dasal. Hindi na siya naghintay. Mabilis siyang lumapit sa mismong ugat ng balete. Doon kung saan niya naramdaman ang pinakamalakas na presensya. Sumigaw ang matanda. Tumigil ka. Ngunit hindi siya nakinig. Ibinuhos niya ang asin sa mismong siwang. At sabay niyang binigkas ang dasal. Mas malakas. Mas matindi. Mas buo. Biglang umuga ang buong puno. Parang may nasaktan. Parang may napunit. Sumigaw ang lahat ng nilalang. Nagwala. Sumugod sa kanya. Ngunit may kung anong pumigil sa kanila. Parang may pader na hindi nila malagpasan. Mas lalong lumakas ang boses ni Mario. Hindi na siya tumigil. Hindi na siya nag-isip. Tanging dasal lamang. Tanging paninindigan. Unti-unting nagliwanag ang siwang. Hindi madilim na liwanag. Kundi maliwanag na parang araw. At mula sa loob nito ay may mga aninong lumabas. Mga kaluluwa. Mga mukhang matagal nang nakakulong. Isa-isa silang kumawala. Isa-isa silang nawala sa hangin. Habang nangyayari iyon, lalong sumisigaw ang mga nilalang. Lalong nagiging magulo ang paligid. Ang lupa ay nanginginig. Ang hangin ay umiikot. At ang puno, unti-unting nagbibitak. Nakita ni Mario ang matanda. Nakahawak sa ulo. Sumisigaw sa sakit. Ang babae ay gumagapang palayo. Ang bangkay ay unti-unting natutunaw. Hindi sila makalapit. Hindi nila mapigilan ang nangyayari. Sa huling sandali ay sumigaw si Mario ng buong lakas. At inilagay niya ang rosaryo sa mismong siwang ng puno. Biglang sumabog ang liwanag. Nakakasilaw. Nakakabingi. Parang buong mundo ay nagising sa isang iglap. At pagkatapos, katahimikan. Mabigat. Malalim. Unti-unting bumalik ang hangin. Unti-unting bumalik ang tunog ng mga dahon. At nang imulat ni Mario ang kanyang mga mata. Wala na ang balete. Wala na ang siwang. Wala na ang mga nilalang. Tanging isang malaking tuod na lamang ang naiwan. Parang isang lumang puno na matagal nang patay. Napaupo si Mario sa lupa. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita, ngunit sa loob niya ay may kakaiba. Tahimik. Walang bulong. Walang gumagalaw. Walang ibang pintig.
Siya na lamang. Sa unang pagkakataon, tahimik ang kanyang isipan. Unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi sa takot, kundi sa ginhawa. Natapos na. Sa wakas, tumayo siya. Mahina. Pagod. Ngunit buo. At dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa baryo. Habang sumisikat ang araw. Habang unti-unting bumabalik ang liwanag. Sa bawat hakbang ay nararamdaman niya ang pagbabago. Parang may nawala. At may naibalik. Pagdating niya sa bahay ay nandoon ang kanyang pamilya. Naghihintay. Nag-aalala. Ngunit nang makita nila siya, tumakbo sila palapit. Niyakap siya. Mahigpit. Parang ayaw na siyang pakawalan. At sa pagkakataong iyon, alam ni Mario, hindi lamang siya nakaligtas. Natapos niya ang laban. At kahit na may mga bagay sa mundo na hindi maipapaliwanag, may mga dilim na hindi mawawala. May mga nilalang na mananatili sa mga anino. Alam niya rin na may mga taong kayang lumaban. Kahit gaano kadilim. Kahit gaano kalalim. At siya ay isa na doon. Lumipas ang mga araw na tila tahimik ang lahat. Bumalik ang baryo sa dati nitong ritmo. May mga bata na muling tumatawa sa kalsada, may mga nagtitinda sa umaga. May mga nagkukwentuhan sa hapon. At sa gabi ay muling umiilaw ang mga bahay. Parang walang nangyaring kakaiba. Parang isang bangungot na naglaho sa liwanag ng araw. Ngunit para kay Mario, hindi yun ganun kasimple. Sa bawat paggising niya ay may bahagyang kaba. Hindi takot, kundi pag-aalala. Parang may iniintay. Parang may hindi pa tapos. Pinilit niyang magpatuloy. Muling nagmaneho ng tricycle. Muling ngumiti sa mga pasahero. Muling nakipag-usap sa mga kapitbahay. Ngunit sa tuwing napapadaan siya sa dulo ng baryo, kusa siyang bumabagal. Hindi niya sinasadya. Parang may pumipigil sa kanya na tumuloy. At sa malayo, kung saan dati nakatayo ang balete, may kakaiba pa ring pakiramdam. Isang bakanting espasyo. Ngunit mabigat. Parang may nakatayo pa rin doon. Isang hapon, habang pauwi siya, may sumakay na matandang lalaki sa kanyang tricycle. Tahimik lamang ito. Hindi nagsasalita. Hindi rin tumitingin sa kanya. Pagdating sa babaan, huminto si Mario. Lolo, nandito na po. Walang sagot. Nilingon niya ang likod. Wala na ang matanda. Walang pinto na bumukas. Walang tunog ng pagbaba. Parang nawala lamang. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis niyang pinaandar ang tricycle. Hindi na siya lumingon. Pagdating niya sa bahay ay agad siyang bumaba. Nakita niya ang kanyang asawa sa labas. May hawak na tubig. Umiti ito sa kanya. Ngunit agad niyang napansin. Ang anino nito ay bahagyang nahuhuli sa galaw. Parang may delay. Parang hindi sabay. Nanigas si Mario. Dahan-dahan siyang lumapit. Tinitigan ang paa. Ang lupa. Ang anino. At sa isang kisap mata ay bumalik ito sa normal. Parang walang nangyari. Napapikit siya. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Pagod lang. Siguro. Ngunit sa loob niya, alam niyang hindi iyon basta pagod. Sa gabing iyon ay muli siyang hindi nakatulog. Nakaupo siya sa labas ng bahay. Nakatingin sa kalsada. Tahimik. Habang ang hangin ay dahan-dahang umiihip. Maya-maya ay may narinig siyang tunog. Mahina. Parang gulong na umiikot. Parang tricycle. Napakunot ang noo niya. Hindi iyon kanya. Nasa tabi niya ang sarili niyang sasakyan. Ngunit ang tunog ay papalapit. Mula sa dilim. Unti-unting lumitaw ang isang tricycle sa kalsada. Walang ilaw. Walang sakay. Ngunit gumagalaw. Dahan-dahan itong huminto sa harap niya. Nanigas si Mario. Ang makina ay hindi umaandar. Ngunit naririnig niya ang ikot ng gulong. Parang may nagpapatakbo. Biglang may boses mula sa loob. Mahina. Pamilyar. Mario. Napaatras siya. Hindi siya sumagot. Hindi siya lumapit. Muli ang boses. Tulong. Napahawak siya sa dibdib niya.
Ang boses na yon. Sa pagkakataong iyon ay malinaw. Sarili niyang boses. Mabagal siyang lumapit. Parang hinahatak. Parang may gustong ipakita. Sumilip siya sa loob ng tricycle. At doon niya nakita ang kanyang sarili. Nakaupo. Nakayuko. Sugatan. Duguan. At dahan-dahang nag-angat ng mukha. Ang mata ay itim. At ang ngiti ay hindi kanya. Napaurong si Mario. Hindi. Hindi ako yon. Ngunit ang nilalang sa loob ay ngumiti. Pareho lang tayo. Naiwan ka. Ako ang bumalik. Parang gumuho ang mundo sa paligid ni Mario. Hindi pa pala tapos. Hindi pa pala tuluyang naputol ang ugnayan. May naiwan. Isang bahagi. Isang anino. Isang bagay na hindi na niya nawasak. Unti-unting bumukas ang pinto ng tricycle. At ang nilalang na kamukha niya ay bumaba. Dahan-dahan. Tahimik. Nakatitig sa kanya. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam si Mario ng tunay na takot. Hindi sa mga aswang. Hindi sa mga nilalang sa gubat. Kundi sa sarili niyang anyo. Sa sarili niyang mukha na wala ng kaluluwa. Na wala ng awa. Na wala ng pag-asa. Lumapit ang nilalang. At sa bawat hakbang nito ay parang lumalamig ang hangin. Parang humihinto ang oras. Hindi mo sila natalo. Mahina nitong sabi. Tinanggal mo lang ang pintuan, ngunit ako. Ako ang naiwan. At ako ang babalik. Napaurong si Mario. Ngunit wala nang atrasan. Alam niyang ito na ang susunod na laban. Hindi laban sa gubat. Hindi laban sa mga aswang. Kundi laban sa sarili niyang dilim. Mahigpit niyang hinawakan ang rosaryo. At tumingin sa sarili niyang anino. Sa unang pagkakataon ay naintindihan niya. Hindi sapat na talunin ang labas. Kailangan niyang talunin ang loob. At habang papalapit ang kanyang madilim na anyo, doon nagsimula ang panibagong bangungot. Isang laban na walang kasiguraduhan. Isang laban na hindi na pwedeng takasan. Isang laban na tanging siya lamang ang maaaring manalo. Huminto ang lahat sa sandaling nagkaharap sila. Si Mario. At ang Mario na hindi na siya. Pareho ang mukha. Pareho ang tindig. Ngunit magkaiba ang pakiramdam. Ang isa ay pagod ngunit buhay. Ang isa ay tahimik ngunit walang kaluluwa. Mabagal na umiti ang madilim na anyo. Hindi mo ako matatakasan. Ako ang naiwan sa loob mo. Ako ang lahat ng takot mo. Lahat ng galit mo. Lahat ng bahagi mo na gusto mong itago. Nanlaki ang mga mata ni Mario. Parang tinamaan siya ng katotohanan. Hindi ito simpleng nilalang. Hindi ito isa pang aswang. Ito ay siya. Ang bahagi niya na kinain ng dilim. Na naiwan sa balete. Na hindi niya tuluyang napalaya. Mahigpit niyang hinawakan ang rosaryo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya agad ito itinaas. Hindi siya umatake. Hindi siya umatras. Sa halip ay tumitig siya sa sarili niyang anino at huminga ng malalim. Kung ako ka, ako rin ang makakatapos nito. Bahagyang kumunot ang noo ng madilim na anyo. Parang hindi inaasahan ang sagot. Lumapit pa ito. Mas malapit. Hanggang halos magkatapat na sila ng mukha. Ano ang gagawin mo? Patayin mo ako. Kung gagawin mo yon, papatayin mo rin ang bahagi mo. Kung hindi mo gagawin, ako ang kakain sa'yo. Unti-unting tumibok ang dibdib ni Mario. Mabilis. Ngunit malinaw na ang kanyang isip. Naalala niya ang lahat. Ang takot. Ang galit. Ang pagod. Ang pagnanais na sumuko. Lahat ng iyon ay naroon sa anyong kaharap niya. At kung lalabanan niya ito ng dahas, lalo lamang itong lalakas. Dahan-dahan niyang ibinaba ang rosaryo. At sa halip ay inilapit ang kanyang kamay. Napaatras ang madilim na anyo. Nagulat. Ano ang ginagawa mo? Mahina ngunit matatag ang boses ni Mario. Hindi kita papatayin. Hindi kita itataboy. Dahil ikaw ay ako. At kung lalabanan kita, hindi ako magiging buo. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng anino. Mula sa galit. Naging pagkalito. Unti-unting lumambot ang mga mata nito.
Hindi ito sanay sa ganoon. Sanay itong kinatatakutan. Sinusubpo. Tinataboy. Ngunit hindi tinatanggap. Lumapit si Mario ng isa pang hakbang. At inilapat ang kanyang kamay sa dibdib ng anino. Kung ikaw ang dilim ko, ako ang liwanag mo. At hindi tayo kailangang magpatayan. Kailangan nating maging isa. Sa sandaling iyon ay biglang umihip ang hangin. Malakas. Paikot. Parang may bumubuo ng bagyo sa paligid nila. Sumigaw ang madilim na anyo. Hindi. Hindi ito ang dapat mangyari. Ngunit hindi na umatras si Mario. Mas lalo niyang pinatibay ang kanyang loob. At sa isang malalim na paghinga ay niyakap niya ang sarili niyang anino. Sa unang pagdikit ay parang apoy. Masakit. Mainit. Parang sinusunog ang kanyang balat. Napahigpit ang kanyang ngipin. Ngunit hindi siya bumitaw. Mas lalo niyang hinigpitan ang yakap. Sumigaw ang anino. Nagpumiglas. Ngunit unti-unti itong naglalaho. Hindi nawawala. Kundi natutunaw. Papunta sa kanya. Pabalik sa kanyang dibdib. Parang usok na hinihigop ng hangin. Parang alon na bumabalik sa dagat. Sa bawat segundo ay nararamdaman ni Mario ang sakit. Ang bigat. Ang lahat ng takot na minsan niyang tinakbuhan. Ngunit hindi na siya umatras. Tinanggap niya lahat. Hanggang sa tuluyang mawala ang anino. At ang paligid ay biglang tumahimik. Walang hangin. Walang ingay. Walang dilim. Si Mario ay nakatayo. Mag-isa. Ngunit hindi na siya tulad ng dati. Mas tahimik ang kanyang loob. Mas malinaw ang kanyang isipan. At ang pintig sa kanyang dibdib. Isa na lamang. Hindi na dalawa. Dahan-dahan siyang napaluhod sa lupa. Huminga ng malalim. Pagod. Ngunit buo. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat. Wala nang bumubulong. Wala nang humihila. Wala nang anino na sumusunod. Unti-unting sumikat ang araw. At ang liwanag ay tumama sa kanyang mukha. Mainit. Totoo. Buhay. Tumayo siya. At naglakad pabalik sa kanyang bahay. Sa bawat hakbang ay may kapayapaan. Hindi perpekto. Hindi ganap na ligtas. Ngunit sapat. Pagdating niya ay nandoon ang kanyang pamilya. Naghihintay. Nag-aalala. Ngunit nang makita siya, tumakbo sila palapit. Niyakap siya. Mahigpit. At sa pagkakataong iyon, hindi na siya natakot. Hindi na siya nag-alinlangan. Dahil alam niya. Hindi na siya hahabulin ng dilim. Dahil dala na niya ito. At kaya na niya itong kontrolin. At sa tahimik na baryo ng San Isidro. Sa kalsadang minsan ay puno ng takot. May isang tricycle driver na patuloy na bumibiyahe. Hindi na bilang biktima. Hindi na bilang hinahabol. Kundi bilang isang taong nakaligtas. At natutong harapin ang sariling dilim. Ngunit ang katahimikan ay hindi kailanman permanente. Sa mga sumunod na linggo, napansin ni Mario ang maliliit na pagbabago. Hindi na tulad ng dati na biglaan at marahas. Kundi dahan-dahan. Parang anino na unti-unting gumagapang sa liwanag. Isang umaga, habang naglilinis siya ng tricycle, napansin niya ang isang baka sa bakal. Parang marka ng daliri. Mahaba. Maitim at hindi madaling matanggal. Kinuskus niya ito. Pinunasan. Ngunit nanatili. Parang nakabaon. Parang bahagi na ng sasakyan. Hindi niya ito pinansin. Ngunit sa loob niya ay may bahagyang kaba. Hindi na tulad ng dati. Ngunit naroon pa rin. Isang hapon may sumakay na babae. Tahimik lamang. Nakayuko. Nakasuot ng puting damit. Hindi kakaiba sa unang tingin. Ngunit habang umaandar sila, napansin ni Mario ang salamin. Ang refleksyon. Wala ang babae. Tanging siya lamang ang makikita. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya nagsalita. Hindi siya lumingon. Alam na niya ang ganitong pakiramdam. Hindi lahat ng nakikita ay totoo. At hindi lahat ng hindi nakikita ay wala. Pagdating sa babaan, huminto siya. Narito na po. Walang sagot. Mabagal siyang lumingon.
Wala na ang babae. Tahimik ang upuan. Ngunit may naiwan. Isang hibla ng buhok. Mahaba. Maitim. At basa. Napahigpit ang kanyang hawak sa manibela. Hindi pa rin tapos. Hindi pa rin sila nawawala. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam. Hindi na siya hinahabol. Hindi na siya tinatarget. Parang sinusubukan lamang. Parang sinusuri. Parang may gustong malaman. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa labas ng bahay, naramdaman niya ang malamig na hangin, hindi kasing bigat ng dati. Ngunit malinaw. Parang may dumaan sa tabi niya. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Sanay na siya. Maya-maya ay may narinig siyang bulong. Mahina. Halos hindi marinig. Hindi ka na nila kailangan. Napakunot ang noo ni Mario. Sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. Sa halip ay sumagot siya. Sino ka? Tahimik. Pagkatapos ay muling may boses. Mas malinaw. Mas malapit. Ikaw ang kailangan nila ngayon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa kahulugan. Naalala niya ang balete. Ang siwang. Ang mga mata. Ang presensya na hindi niya nakita ng buo. Ang tunay na may-ari ng gubat. Kung wala na ang pintuan. Kung wala na ang mga alipin. May kailangang pumalit. At siya ang naiwan. Siya ang nakaligtas. Siya ang nakakita. Siya ang nakakapasok at nakakabalik. Unti-unting tumayo si Mario. Naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi takot. Kundi responsibilidad. Hindi niya pinili ito. Ngunit parang siya ang napili. Sa malayo, sa dulo ng baryo, napansin niya ang isang pamilyar na anino. Isang matandang babae. Nakatayo. Tahimik. Hindi ngumiti. Hindi gumalaw. Nakatingin lamang. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam. Hindi siya tinatawag. Hindi siya tinatakot. Parang naghihintay. Parang kinikilala. Mahina siyang nagsalita. Tapos na. Ngunit ang hangin ay sumagot. Hindi kailanman natatapos. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Mario ang lahat. Ang dilim ay hindi nawawala. Hindi ito nawawasak. Ito ay nagpapalit lamang. Nag-iba ng anyo. Nag-iba ng bantay. At ngayon, siya na ang nasa pagitan. Hindi na biktima. Hindi na hinahabol. Kundi tagapamagitan. Tagapigil. Tagabantay. Sa mga susunod na gabi, may mga taong maliligaw sa gubat. May makaririnig ng mga boses. May makakakita ng mga anino. Ngunit sa bawat pagkakataon, may isang tricycle na darating. Tahimik. Walang ilaw. At ang driver, hindi na takot. Hindi na tumatakbo. Kundi nakatingin sa dilim. Handang harapin ito. At sa bawat pag-ikot ng gulong sa madilim na kalsada, unti-unting nabubuo ang bagong kwento. Hindi na tungkol sa isang biktima. Kundi tungkol sa isang tao na naging bantay ng hangganan. Sa pagitan ng tao at ng bagay na hindi dapat lumabas. Tahimik ang baryo ng San Isidro sa gabing iyon. Mas tahimik kaysa karaniwan. Parang ang hangin mismo ay nakikinig. Parang may inaabangang pagtatapos. Si Mario ay nakaupo sa kanyang tricycle sa dulo ng kalsada. Kung saan nagsisimula ang daan papunta sa gubat. Kung saan minsan siyang halos hindi na nakabalik. Ngunit ngayon, hindi na siya takot. Hindi na siya tumatakbo. Tahimik lamang siyang nakatingin sa dilim. Parang nakikipag-usap dito ng walang salita. Sa likod niya ay ang baryo. May ilaw. May buhay. May pamilya na naghihintay sa kanya. Sa harap niya ay ang gubat. Tahimik. Misteryoso. At hindi kailanman ganap na mawawala ang dilim. Mahina siyang huminga. At ipinikit ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat. Wala nang bulong. Wala nang takot. Wala nang anino na sumusunod. Tanging katahimikan. At kapayapaan. Maya-maya ay may narinig siyang yapak sa likod. Hindi siya nagulat.
Hindi siya napalingon agad. Alam niya kung sino yon. Dahan-dahan siyang tumayo. At lumingon. Nandoon ang kanyang asawa at anak. Ngumiti. Tahimik. Walang takot. Walang alinlangan. Lumapit sila sa kanya. At niyakap siya. Mahigpit. Parang pinipigilan ang anumang maaaring kumuha sa kanya muli. Ngunit sa pagkakataong iyon, alam na nilang ligtas siya. At alam na rin ni Mario. Hindi na siya mawawala. Hindi na siya kukunin. Dahil hindi na siya hinahabol ng dilim. Natutunan na niya itong harapin. At tanggapin. Mahina siyang ngumiti. At hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Mainit. Tutu. Buhay. Tumayo silang tatlo sa tabi ng tricycle. Nakatingin sa daan. Sa pagitan ng liwanag at dilim. At sa sandaling iyon, napansin ni Mario ang isang huling bagay. Sa malayo. Sa gilid ng gubat. May isang anino. Isang matandang babae. Nakatayo. Tahimik. Ngunit hindi na ito ngumiti. Hindi na ito gumalaw. Dahan-dahan itong umatras. At tuluyang nawala sa dilim. Parang paalam. Parang pagtatapos. Huminga ng malalim si Mario. At sa wakas, nararamdaman niya. Tapos na. Hindi dahil nawala ang dilim. Kundi dahil hindi na siya bahagi ng takot nito. Sumakay siya sa tricycle. Kasama ang kanyang pamilya. At dahan-dahan silang umandar pauwi. Habang ang gabi ay nananatiling tahimik. Habang ang kalsada ay walang laman. At habang ang gubat ay muling naging bahagi lamang ng mundo. Hindi na sentro ng bangungot. Kundi isang paalala. Na sa bawat dilim, may liwanag na kayang tumayo. At sa bawat takot, may taong kayang lumaban. At sa kwento ni Mario, hindi lamang ito kwento ng takot. Kundi kwento ng pagpili. Ng katapangan. At ng pagbalik. Sa huli, ang tricycle ay patuloy na umaandar. Ang baryo ay patuloy na nabubuhay at ang gabi ay hindi nakaaway, kundi bahagi na lamang ng mundo. Isang tahimik na paalala na ang tunay na laban ay hindi laban sa dilim sa labas, kundi sa dilim sa loob. At kapag natutunan mong harapin yon, makakauwi ka